Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 173 hanggang 200. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kapag ang isa ay dapat maging high key, pagkatapos ay pumunta high key. Paano maaakusahan si Francis sa lahat ng problemang ito sa sandaling lumabas siya? Sa sitwasyong ito, walang silbi ang bawat paliwanag. Kailangang itatag ng isa ang kanilang pangangibabaw sa karamihan. Nagtagumpay si Francis sa paggawa nito sa pamamagitan ng paggamit ng mapagmataas at superior na paraan. At ang mga taong ito ay walang masabi. Nauna ang pinakamalakas. Kinuha ni Francis ang titulong ito at may karapatan siyang sabihin iyon. The Victorious writes the history, sino ang nakarinig ng natalo na sumulat nito? Nagkatinginan ng clanmaster at elders, hindi nila akalain na magiging ganoon pa rin siya kayabang sa publiko. Ngunit ang pag-alala sa katotohanan na ang brat na ito ay nauna sa pagsubok at siya ay dahil mula sa pagsasanay sa lightning wind palm, ang kanyang mga aksyon ay hindi pangkaraniwan. Francis, ang lakas ng loob mong maging napakayabang. Ang mga ekspresyon ni Elder Mace at Emerson Master ay malabo at ang kanilang aura ay kumalat sa hangin. Isang pag-iisip lang ang kailangan nila para patayin ang alagad na ito. Ngunit hindi sila nang ahas. Una, si Francis ang una sa paglilitis. Pangalawa, sa likod ni Francis ay ang unang elder. Inilabas nila ang kanilang aura upang subukan at pawiin ang apoy ng kay-abangan ni Francis. Gayunpaman, ang resulta ay nabigo sa kanila. Ang asher na buhok ni Francis ay umihip sa hangin at ang kanyang mata ay matalas at hindi gumagalaw. Sa buong pagsubok, maraming beses na napaglabanan ni Francis ang True Spirit Realm aura. Ang pinaka-nakakatakot na mountain monster, na nakapatay ng 4 na itim na metal na halimaw sa isang pag-iisip, ay may aura na mas malakas kaysa sa 2 elder na nauna sa kanya. Sa loob ng kaliwang mata ni Francis, umikot ang Asher Light na nagpapadala ng kanyang bloodline power sa kanyang buong katawan upang bawasan ang pressure ng aura. Meow meow. Hindi lang si Francis ang hindi naapektuhan, maging ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumatawa ng mapanukso kay Emerson Master at Elder Mace. Hindi simple ang paws ang iyon. Baka ang pusa ang nanloko kay Balmond. Nagliwanag ang mga mata ng Emerson Masters. Palibhasa'y nasa True Spirit Realm, paanong hindi niya makikita na ang katalinuhan ng maliit na paws ang magnanakaw ay isang bagay na hindi maihahambing sa isang normal na hayop. Higit pa rito, maaaring baliwalain ng pusa ang pressure na dala ng mga pag-iral sa True Spirit Realm, ibig sabihin ay mayroon itong mataas na talento mismo, o mayroon itong malakas na bloodline. Halimbawa, ang mga maalamat na hayop tulad ng dragon at rock ay maaaring mag-pressure sa mga normal na hayop kahit na ito ay may mas mababang cultivation. Sa pag-iisip hanggang dito, ang mga mata ni Emerson Master ay naging apurahan. Lahat, manatiling kalmado. Si Francis, kung tutuusin, ang nanalo sa pagsubok na ito. Ang clan ay magbibigay ng kasiyasang sagot. Puno ng kahigpitan ang malamig na boses ng clan master. Sumangayon ang lahat ng matatanda. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang makita kung gaano karaming mga gantimpala ang natanggap ni Francis. Kailangang malaman ng isa na si Francis ay nanatili sa paglilitis ng mas mahaba kaysa kay Balmond, na tumalo sa 1,000 taon na record, ng 10 araw. Ang mga disipulo na humihiling na parusahan si Francis tulad ni Roldan, Balmond at kasamahan. Tumahimik ang lahat. Kahit anong sabihin nila, nauna pa rin si Francis. Pinangunahan ng clan master si Francis patungo sa Central Division. Sa hitsura nito, ang ginawa ni Francis sa paglilitis ay malamang na madismiss ng mga nakatataas ng clan. Roldan, Hubert and Co. Lahat ay may ayaw sa kanilang mukha. Sa sandaling ito, isang malakas na True Spirit Realm aura ang lumitaw. Youngster Francis, huwag kang maging mayabang. Bawat bansa ay may kanya-kanyang batas at ang ating clan ay ganoon din. Kasama si Elder, ako, narito, gaano man kalaki ang iyong kontribusyon, mapaparusahan ka pa rin. Isang dumadagindong, matandang boses ang tumunog na nagpatigil sa mga yabag ng mga Elder. Bago matapos ang mga salita, lumitaw sa ere ang isang matandang nakasuot ng berdeng kamiseta, may hawak na tungkod.
Mga regulasyon elder. Bulalas ng ilan sa mga alagad at yumuko sila bilang paggalang. Ang regulations elder ay may natatanging posisyon sa loob ng clan. May awtoridad siyang pumatay at kontrolin ang mga batas ng clan. Kahit na nilabag ng clan master ang mga batas ng clan, may karapatan ang regulations elder na tumayo at tanungin siya. Higit pa rito, ang regulations elder ay mayroong spiritual grade weapon na nagbigay sa kanya ng higit na lakas kaysa sa iba pang normal na elder. Magaling! Nandito na si Master. Kahit ang clan master ay hindi siya mapipigilan. Ang matinding kagalakan ay lumitaw sa mukha ni Hubert. Ang malamlam na mga ekspresyon ni Roldan at kasamahan ay napalitan ng pagkatuwa. Nang makita ang regulations elder, lumitaw ang pag-aalala sa mga mata ng clan master. Kung gusto ng una na parusahan si Francis, kahit siya ay hindi niya mapigilan. Ang mga mata ng clan master ay lumingon kay First Elder na may nagsusumamong tingin. Ito ay hindi lamang dahil ang unang elder ay ang Panginoon ni Francis, ito ay dahil din sa kanyang awtoridad. Regulations elder, bakit hindi bumaba at saksihan ang pinakamataas na marka na naitala ng Floating Crest Trial? Kalmado ang boses ni First Elder at parang imbitasyon at utos ng sabay. Sa sandaling ito, ang iba pang elder ay tahimik. Fine, sasama ako. Ang regulations elder ay halatang maingat sa unang elder. Ang unang elder ay mayroong salitang una, ibig sabihin ay siya ang pinuno ng lahat ng elder. Nagkatinginan sina Elder Mace at Emerson Master at bumantong hininga sila sa kanilang mga puso, nagpapasya ba ang unang elder na protektahan ang disipulong ito? Noong una, gusto ng regulations elder na ibagsak kaagad si Francis at parusahan siya. Gayunpaman, kahit na siya ang regulations elder, kailangan niyang bigyan ng mukha si First Elder. Kinuha ni Francis ang eksenang ito sa kanyang mga mata at hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte na pinili niya maging disipulo ng unang elder, kahit na ito ay isang panlabas na disipulo lamang. Ang unang elder ay hindi kumuha ng maraming disipulo ngunit kapag nagkaroon na siya, paprotektahan niya sila hanggang sa wakas, kahit na ang disipulo ay isang panlabas na disipulo niya. Ang unang elder ay hindi gustong kunin si Francis bilang isang disipulo dahil minsan din siyang nagkaroon ng isa pang disipulo na nagsanay sa Lightning Wind Palm at namatay mula rito. Ang unang elder ay maaaring mukhang malamig at walang malasakit sa una, ngunit pagkatapos makuha ang kanyang pagkilala, ang una ay buong pusong nagmamalasakit sa kanyang mga disipulo. Nanguna ang unang elder at pumasok siya sa Central Division sa harap ng Clan Master. Ang huli at ang regulations elder ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Ang iba pang mga elder ay nagpapalitan ng tingin, na para bang isinasaalang-alang kung ano ang iniisip ng unang elder. Ang unang elder ngayon ay masyadong nangingibabaw. Ang ekspresyon ng regulations elders ay nagbago ng bahagyang mas solemna. Ito ang unang elder, aking Panginoon. Dominant at makapangyarihan. Ang puso ni Francis ay puno ng pagkasindek. Ang buong kapaligiran ay binago ng unang elder. Nararamdaman pa niya na ang ibang mga normal na elder ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malalim. Sa wakas, napagtanto ni Francis na ang posisyon ng unang elder sa clan ay mas mataas kaysa sa inaakala niya. Mula sa panlabas, tila ang clan master ang may pinakamataas na awtoridad sa loob ng clan. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi niya ginawa. Sa sandaling ito, nang maglakad ang unang elder sa pinakaharap, walang nagtanong sa kanya. Sa kabaligtaran, lahat sila ay naging maingat. Brother Hanford, pumasok ka na. Binalaan ni Marcin si Francis na may bahagyang komplikadong ekspresyon. Hindi niya akalain na talagang paprotektahan ng kanyang guro ang panlabas niyang disipulong ito. Kung bakit nagkaroon ng ganoong awtoridad si First Elder, walang naramdamang masama si Marcin. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang bagay si First Elder ang pinakamalakas sa loob ng clan. Ang lakas ay nauna sa lahat. Hindi mahalaga kung ang isa ay matuwid o masama, iyon ang batas. Ito ay dahil ang unang elder ay may pinakamalakas na lakas kaya ang iba pang mga elder ay kailangang umatras. Malamig na tumawa si Marcin sa kanyang puso, karaniwan ay mababait si Master sa clan. Ginawa ng mga elder na ito ang gusto nila ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto na nila kung sino ang tunay na amo. Hindi nagtagal, pumasok ang grupo ng mga elder sa Central Division Hall. Nayanig ang puso ni Vice Head Lee.
Ano ba ang nangyayari? Bakit nandito ang lahat ng elder at anong meron sa atmosphere? Sa loob ng bulwagan, bukod sa mga elder, ang iba pang mga disipulo na nakibahagi sa paglilitis ay pumasok din sa loob. Francis, ano ang final score mo? Ang mga mata ng Clan Master ay puno ng pag-asa. 1,000 at kaunti. Casual na sagot ni Francis. 1,000 at kaunti. Ang iba pang mga alagad ay bumaantong hininga. Ang kanyang score ay umabot ng 1,000. Kahit si Brother Balmond ay nasa 900 o higit pa. Ang score na iyon ay malamang na tinalo ang 10,000 taon na record. Nagkagulo sa loob ng bulwagan. Hehe, mukhang 900 points lang si Balmond. Tumawa si Francis sa kanyang puso. 1,000 at kaunti. Magkano ang kaunti? Pinandilatan ng unang elder si Francis. 1588. Sinadya ni Francis na magbigay ng mas mababang marka dahil ginamit ang ilang puntos upang ibigay ang kanyang mga kahilingan. 1,500 dagdag, tinalo niya ng 10,000 taon na record. Ang unang elder ay labis na nasiyahan at ang kanyang mukha ay namula. Pagkatapos noon, kinuha ni Francis ang kanyang mga gantimpala. Espiritual na grade na sandata. Ang unang item ay isang spiritual grade sword na nagpaningning sa mga mata ng lahat ng elder. Pagkatapos ay kinuha ni Francis ang 2 spiritual class na kasanayan, isa pa kaysa kay Balmond. Ang mga espiritual na kasanayan sa klase ay itinuring na parang mga pamana sa clan. Ang 2 sa parehong oras ay isang malaking sorpresa. Bukod doon, mayroong 4 na peak grade mortal skills na kadalasang ibinibigay lamang sa elders at vice heads para sanayin. Si Francis ay sobrang mapagbigay at ibinigay niya ang lahat sa clan. Nagkaroon din ng isang grupo ng mga mapagkukunan na may mataas na halaga. Kung hindi ito kailangan ni Francis, ibinigay din niya ang mga ito sa clan. Sa totoo lang, ang pinakamahalagang kasanayan ay nakupya na sa kaliwang mata ni Francis. Mukhang hindi simple ang pusa mo. Umikot ang mga mata ni Emerson Master. Mia miyaw. Tinuwanan ng maliit na paws ang magnanakaw ang Emerson Master na may pang-aalipusta at panunuya. Hahaha. Nang makita ang Emerson Master na minamaliit ng isang pusa, ang iba pang mga elder ay nagsimulang tumawa. Hindi nagalit ang Emerson Master at tinitigan niya si Francis, gaano karaming mga spirit stone ang gusto mo para sa pasang ito. Maaari rin akong magbigay ng iba pang mga item. Hindi ito ibinebenta. Ang maliit na pasang magnanakaw ay pumirma na sa akin ng kasunduan sa dugo. Walang pag-aalinlangan na umiling si Francis. Kasabay nito, kinagat niya ang kanyang dila. Ang mga mata ni Emerson Master ay talagang espesyal. Francis, nakatanggap ka ba ng anumang mga pamana sa paglilitis para sa pagsira sa record ng 10,000 taon? Puno ng pagmamadali ang mukha ni unang elder. Nang marinig ito, naramdaman ni Francis ang init sa loob ng kanyang puso. Gustong malaman ng isa pang elder kung magkano ang kikitain ng clan at hindi siya. Kung tungkol sa mga mana, ito ang pinakakapaki-pakinabang na bagay para sa mga magsasaka. Ang iba pang mga item ay, pagkatapos ng lahat, mga item. Matapos tanungin ang tanong na ito, ang iba pang mga elder at mga disipulo ay lahat ay interesado. Ito ay lalo na para kay Balmond dahil siya lamang ang nakatanggap ng mana. Wala. Ang simpleng sagot ni Francis ay ikinagulat ng lahat sa bulwagan. 174. Mula sa Clan Master hanggang sa mga disipulo, lahat sila ay may kainahinala at nagulat na mga ekspresyon. Ang taong nauna sa pagsubok, ang nakabasag ng 10,000 taon na record ay hindi nakatanggap ng mana. Maging si Balmond, na pumangalawa at hindi man lang nakakuha ng 1,000 puntos, ay nakatanggap ng mana, kaya bakit hindi siya? Depende sa swerte ng isang tao na makatanggap ng mana. Baka sa mukha ng Clan Master ang mahinang pagkabigo. Si Francis ay isang kababalaghan sa pagsira sa 10,000 taon na record at dapat ay mayroon siyang sariling paraan para gawin ito. Kung nakatanggap siya ng inheritance, maaaring hayaan siyang makahabol sa iba dahil sa pagkakaiba ng talento at matulungan siyang maging henyo ng Broken Moon Clan. Sa kasamaang palad, maaaring nasira ni Francis ang 10,000 taon na record, ngunit hindi niya nakuha ang bagay na pinakamahalaga para sa kanya. Kasabay nito, ang sagot ni Francis ay nagpakawala ng hininga sa maraming tao.
Walang mana, paano kung mauna ka sa paglilitis? Nakatadhana kang durugan ko. Isang tiwala ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Balmond. Ang talento ni Francis ay karaniwan lamang. Kung ang huli ay nakatanggap ng mana, baka ma-threaten siya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ginawa ni Francis. Sa kabutihang palad, nagpakawala ng hininga si Emerson Master. Ang talento ni Francis ay hindi mataas, ngunit ang potensyal at paraan na ipinakita niya sa ngayon ay nakakatakot. Kung nakatanggap siya ng mana, masyadong malaki ang banta na dala niya. Buti na lang at hindi nakatanggap ng mana ang brat na ito, si Balmond lang ang makakatalo sa kanya. Maging si Yuan Hao ay may paghamak sa kanyang mga mata, kung walang mana, sa iyong low tier na espiritual na katawan, sa kalaunan ay maaabutan kita. Isang araw, matatalo kita ng diretso at gagantihan ang kahihiyan. Sa puntong ito, ang lahat ay bahagyang tumingin kay Francis. Kahit papaano sa mga mata ni Emerson Master at kasamahan, si Francis ay maaaring maging mayabang lamang sandali, ngunit ang kanyang kinabukasan ay limitado. Si Francis, na nakakita sa buong eksena, ay malamig na tumawa sa kanyang puso. Ito ang gusto niyang resulta. Kapag ang isa ay dapat maging high key, pagkatapos ay pumunta high key. Kapag ang isa ay dapat humiga, pagkatapos ay gawin ito. Siya ay nakakakuha ng masyadong maraming atensyon para sa pagsira sa 10,000 taon na record. Ito ay naging sanhi ng marami sa kanyang mga kaaway na makaramdam ng pananakot. Para kay Francis na lumalaki pa, hindi ito magandang bagay. Sa kontinenteng ito, maraming henyo, ngunit ilan ang natitira ngayon masyadong mataas ang potensyal na taglay nila at marami ang namatay sa pagpatay. Kahit na ang isang kababalaghan na may SK tier spiritual body, ay maaaring patayin ng sinumang random na tao. Kung ang Emerson Master and Co. Nalaman na natanggap niya ang pinakamahusay na mana, ang Lightning Inheritance, tiyak na susubukan nilang patayin si Francis bago ganap na mag-mature ang huli. Sa makatuwid, itinago ni Francis ang katotohanan. Ang isang alagad na may karaniwang talento at walang mana ay walang banta. Ang mga disipulo na kasing edad ni Francis, ay nakadama rin ng higit sa kanya. Gayunpaman, kahit na ang mga salita ng huli ay maaaring linlangan ang mga disipulo, hindi madaling nalinlang ang sinabi ng elder. Parehong kumislap ang mga mata ni Elder Mace at Emerson Master. Paanong ang isang tao, na sinira ang 10,000 taon na record, ay hindi makatanggap ng mana? Masyado lang itong kahinala o may iba pa bang nangyayari? Francis, natatandaan ko na kapag ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na marka, ang pagsubok ay magbibigay ng simple at libreng mana. Tanong ni Elder Mace na walang katiyakan. Kung tutuusin, hindi gaanong nakarating sa markang iyon at lahat ito ay narinig sa iba. Naramdaman ni Emerson Master na may mali ngunit hindi niya alam kung ano. Madaling nalampasan ng aking marka ang mga kinakailangan. Tumawa si Francis. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Balmond, Roldan at kasamahan niya. Niloloko lang ba sila ni Francis noon? Sa kasamaang palad, ang Floating Crest Palace ay walang anumang angkop na mana para sa akin. Ang talento ko ay mental energy. Nanghihinayang sabi ni Francis. Enerhiya sa pag-iisip. Nagkatinginan lahat ng matanda. Sa kanilang antas, madali nilang makita na si Francis ay may malaking halaga ng mental energy, na nagbigay daan sa kanya na labanan ang mga aura sa True Spirit Realm. Ang puntong ito ay unang nalaman ng unang elder. Ang enerhiya ng pag-iisip ay talagang ibang landas o ito ay pag-aari ng masasama. Dahil may lahing matuwid, ang Floating Crest Palace ay hindi magkakaroon ng mga mana patungkol dito. Bumantong hininga ang Clan Master at naniwala sa mga salita ni Francis. Narinig ng lahat ng elder na si Francis ay may talento tungkol sa mental energy at naranasan na ito ng lahat ng mga disipulo. Sa ikalawang yugto, natalo ni Francis ang napakaraming paniki sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mental energy sound attack, na nagdulot ng 0 casualty at pinsala sa mga disipulo. Francis, dahil sa iyong mahusay na pagganap sa pagsubok pati na rin sa mga kontribusyon para sa clan, napagpasyahan kung bigyan ka ng 500,000 puntos at hayaan kang magbasa ng anumang kasanayan sa Hollow Building. Higit pa rito, gagantimpalaan ka rin ng clan para sa mga item na ibinigay mo. Inihayag ng Clan Master. 500,000 puntos.
Gulat na gulat ang iba. Kahit na ang mataas na antas ng clan ay tila walang ganito karaming puntos. Sa dami ng puntos na iyon, ano ang hindi niya magawa? Okay, naibigay na ang reward, ngayon na ang punishment. Hindi pwedeng pagsamahin ang reward at punishments. Dahan daw ang tumayo ang regulation elder. Tama, talagang malaki ang naiambag ni Francis sa clan, ngunit ang kanyang mga aksyon sa paglilitis ay kailangang parusahan. Sumangayon si Elder Mace. Bagaman si Francis ang nauna, sinira rin niya ang kinabukasan ng iba. Malamig na sabi ni Emerson Master. Dalawang elder ang sumusuporta sa regulations elder. Ang biglaang pagliko ay nahuli ng clan master na nawala ng bantay. Si Lola Rochelle ay neutral at wala siyang tinulungan. Unang naging matalas ang mga mata ni Elder at naging tense ang kapaligiran. Halata naman na magkasama itong pinagplanuhan ng tatlo. Ang regulations elder ay tatawag para sa parusa at ang dalawang elder ay susuportahan siya, na nangangahulugan na kahit na ang unang elder ay hindi maaaring pagsabihan siya. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang may kapangyarihang kontrolin ang lahat. Ano ang iniisip ng regulation elder? Muling naging kalmado ang ekspresyon ni Elder. Ang clan ay patas. Hindi namin inaakusahan ang isang mabuting tao, at hindi patatawarin ang isang masamang tao. Gagawin namin ito sa publiko, kung saan lahat ay nanonood. Naniniwala akong walang laban dito. Sinabi ng regulations elder. Tama. Sumasang-ayon ako. Si Francis ay isang masama at tusong kabataan at dapat siyang paalisin sa clan. Ang dahilan kung bakit siya nauna ay binuo sa katotohanan na siya ay makasarili at sinaktan ng iba sa parehong oras. Ang mga taong katulad niya ay dapat parusahan. Sa pangunguna ni Roldan at Hubert, naglabas sila ng maraming kalokohan. Sa sitwasyong ito, kahit ang clan master at unang elder ay walang magawa. Kung ito ay malulutas ng patas, wala na akong masasabi. Unang sabi ni Elder. Okay, tatanungin natin si Francis. Francis, may nakikita ka bang problema? Tumango ang regulations elder. Hindi. Casual pa rin ang ugali ni Francis. Tinatanong kita, bakit mo sinipa sina Yuan Hao at Hubert sa bangin sa unang yugto? Mahigpit na tanong ng regulations elder. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, nagsimulang ipaliwanag ni Yuan Hao at Hubert kung paano sila niloko ni Francis. Ang batang ito ay walang paggalang sa kanyang mga elder at sinipa niya ako, isang core na disipulo, sa kailaliman, sinisira ang aking kinabukasan. Umiiyak na sabi ni Hubert. Gusto niyang itago ang lahat ng kayamanan para sa kanyang sarili at natakot siya na ipaglaban ko ito, kaya sinipa niya ako sa bangin. Umiyak si Yuan Hao. Binaluktot ng dalawa ang katotohanan at kumilos ng napakahusay na ang lahat ay nakiramay sa kanila. Francis. Paano mo ito ipapaliwanag? Tanong ng regulations elder. Mahina ang kalooban ng dalawang ito. Sila ay kontrolado ng ilusyong sorrow. Iniisip ng alagad dito na ang mga katulad nila ay hihilahin lamang pabalik sa lahat. Kaya't nagpa siya akong palabasin sila. Walang ekspresyong sinabi ni Francis. Francis. Huwag kang manggahas na hiyain kami. Si Hubert at Yuan Hao ay puno ng galit. Malamig na tumawa si Francis sa kanyang puso. Sa tingin mo ba makikipagtalo ako sa iyo tungkol sa katotohanan? Ang mga taong ito ay malamang na nagplano ng magkasama laban kay Francis. Matapos marinig ang paliwanag ni Francis, lahat ay natigilan. Dahil wala silang silbi, pinalayas sila. Damat. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Maraming tao ang nagalit. Parehong malungkot ang mukha ni Hubert at Yuan Hao. Sa ganitong sitwasyon, mababa pa rin ang tingin sa kanila. Bahagyang huminto ang regulations elder, hindi ito masasagot ng mga planong ginawa nila. How dare you be so arrogant? Tapos tatanungin kita, bakit mo inatake si Roldan sa second stage? Malamig na sabi ng regulations elder. Para sa clan master at elders, ang disipulo dito ay sa wakas ay nakapasok na sa gitnang bahagi ng isang kastilyo at si Francis, na pumasok sa kalagitnaan, ay gustong nakawin ang aking mga samsam sa digmaan. Sabi ni Roldan sa nagngangalit na mga ngipin. Francis, paano mo ito ipapaliwanag? Tumawa si Francis, si Brother Roldan ay nakipagtulungan sa akin upang salakayin ang kastilyo, ngunit wala siyang silbi.
Kinaladkad niya ako pababa, higit siyang nakatulong kapag wala siya roon. Walang kwenta. Kinaladkad siya pababa. Halos lumuwa ang mga mata ng lahat sa kanilang mga eye socket. Masyadong paile ang palusot na ito. Francis. Itigil ang paggawa ng mga bagay-bagay. Galit na galit si Roldan kailan niya kinaladkad si Francis pababa. Hindi man lang nagpapaliwanag ang huli, pinapahiya niya ang mga ito. Mabuti, mabuti. Francis, ako ay naging regulations elder sa loob ng maraming taon at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong mayabang. Tanong ko sa iyo, bakit mo niloko si Balmond sa huling yugto at pinaalis siya ng maaga? Malamig na tanong ng regulations elder. Nakipagtulungan ng boss ang iyon kay Francis at niloko ako. Sa tingin ba ni Brother Hanford ay wala rin akong silbi? Tinitigan ni Balmond ang munting boss ang magnanakaw at malamig na tumawa. Hindi mapag-aalinlanganan ang lakas ni Balmond. Kasabay nito, napakataas din ng kanyang talento at swerte. Akala ng lahat, hindi mo magagamit ang mga salitang walang silbi, at kinaladkad ako pababa, ngayon. Si Brother Balmond ay halatang makapangyarihan, ngunit ang kanyang katalinuhan. Paano ka maniniwala sa sinasabi ng pusa? Paano kung ang mga taong tulad niya na may lakas, ngunit walang utak ang lumabas? Sabi ni Francis. Sinasabi mo na mababa ang katalinuhan ko. Halatang inis si Balmond. Miyaw miyaw. Ang maliit na magnanakaw na pusa sa balikat ni Francis ay tumango at ikinaway ang kanyang mga paa bilang pagsang-ayon. Ikaw. Ikaw. Sa sobrang galit ni Balmond ay halos maubo na siya ng dugo. Hindi man lang nagpapaliwanag si Francis, pinapahiya niya lang sila. Anong mayabang na brat? Halos sumabog ang regulations elder sa galit. Hindi nilalaro ni Francis ang mga baraha na gusto niyang gawin niya, na naging dahilan para makaligtaan ang lahat ng kanyang mga bitag at plano. Pagkatapos ay agad na yumuko si Francis sa clan master at unang elder, ang mga taong ito ay maaaring walang silbi o pipi. Sa pag-iisip para sa buong pagsubok, nagpa siya akong paalisin sila. Ang disipulo ay handang tanggapin ang parusa para sa pagmamataas. Inaamin ko. Sa kasalanang ito. 175. Ang mga taong ito ay alinman sa walang silbi o pipi. Sa pag-iisip para sa buong pagsubok, nagpa siya akong paalisin sila. Ang disipulo ay handang tanggapin ang parusa para sa pagmamataas. Inaamin ko. Sa kasalanang ito. Agad na tumahimik ang bulwagan na kahit ang tunog ng paglaglag ng karayom ay maririnig. Ang mga ekspresyon ng mga elder ay napakakulay. Ang mga bikma na sina Roldan, Yuan Hao, Balmond at Hubert ay may berdeng mukha at nanginginig sila sa galit. Paano ito pagtatapat sa kanyang kasalanan? Pinagtatawanan niya sila. Ang mga salita ni Francis ay tumusok sa pinakamahinang punto sa kanilang puso. Kung hindi sila inutil, paano sila na-control ng isang illusion fox? Kung hindi sila pipi, paano sila maniniwala sa pusa? Ito ang kahihiyan sa kanilang mga puso. Hindi man lang nag-abalang ipaliwanag ito ni Francis at sa halip ay sinampal niya ang kanilang mga mukha. Kahit na sina Roldan at ko. Nanalo sa argumento, ang mga pamagat ng walang kwenta, pipi, pagdrag sa grupo pabalik, ay idikit sa kanila. Ang unang nag-react ay ang regulations elder. Mayabang na brat. Hindi mo binago ang iyong mga mali, ikaw ay makasarili. Hindi mo inilalagay ang mga bata sa iyong mga mata. Sinasaktan mo ang iba para sa iyong kapakanan. Ikaw. Ang regulations elder ay biglang tumigil sa pagsasalita. Bigla niyang na-realize na may mali. Ang alagad dito ay handang tanggapin ang parusa para sa pagmamataas, pagkamakasarili na hindi paglalagay ng mga bata sa aking mga mata, at pananakit sa iba para sa aking kapakinabangan. Ang asher na buhok ni Francis ay kumaway sa hangin at isang ngiti na puno ng panunuya ay lumitaw sa kanyang mukha. Nang may sasabihin pa sana ang regulations elder, humarang si first elder, okay, lumabas na ang katotohanan at inamin ni Francis ang kanyang mga maling gawain. Pero, ang mukha ng regulation elder ay berde. Nasabi mo na sa iyong sarili, si Francis ay mayabang at makasarili, ngunit wala siyang intensyon na saktan ang ibang mga disipulo. Higit pa rito, ang kanyang mga salita ay hindi walang dahilan.
Unang sabi ni Elder. Si Elder Mace at Emerson Master ay parehong natulala at hindi makapagsalita. Si Francis mismo ay umamin na, ano pa ang magagawa nila. Mula ulo hanggang paa, makasarili, at mayabang, lang ang titulo niya. Ang mga ito ay hindi kahit na mga kasalanan, ang mga ito ay isang saloobin. Mayroong maraming mga tao tulad nito sa clan. Ang tanging problema ay ang pananakit sa iba para sa kanyang sariling kapakanan. Paano kung kukuha tayo ng 400,000 puntos ng kontribusyon mula kay Francis at ibigay ito sa 4 na disipulo para sa kanilang mga pagkatalo? Iminungkahi ng unang elder. Magandang ideya iyon, 400,000 puntos ang sweldo ng isang bise-pinuno na nagtatrabaho ng 100 taon para sa clan ito ay higit pa sa sapat upang mabayaran ang mga disipulong ito. Tumango ang clan master bilang pagsang-ayon. Malaki talaga ang 400,000 puntos. Mayroon ding mga naunang halimbawa ng pagbabawas ng mga puntos ng kontribusyon sa nakaraan. Sinabi ng orihinal na neutral na si Lola Rochelle. Ito. Ang regulations elder ay walang magawang tumingin kina Elder Mace at Elder Emerson. Walang magawa ang tatlo. Mula sa panlabas, tila sinubukan na ng clan ang lahat para parusahan si Francis. Ang 400,000 puntos ay isang malaking halaga ng mga puntos. Kung kinwestiyon ng isa ang parusang ito ay kapareho ng pagtatanong sa clan mismo. Gayunman, para kay Francis, mayroon pa siyang 100,000 puntos na natitira. Nang umabot sa ganoong halaga ang mga kontribusyon na puntos, hindi na ito gaanong ibig sabihin. Nakatanggap din siya ng pribilehiyong makapasok sa Hollow Building anumang oras na gusto niya. Mayroon na siyang pinakamahusay na mana ng Floating Crest Palace, ang Lightning Inheritance, na naglalaman ng maraming kaliwanagan sa loob. Hindi niya kailangan ng pera, kasanayan o kayamanan. Ang 400,000 puntos ay walang halaga kay Francis. Francis, may problema ka ba? Tanong ng clan master. Walang problema si Disciple dito, ngunit sa tingin ko ay mas mabuting ibalik ang mga puntos sa clan, sa halip na ibigay ang mga ito sa mga pipi at walang kwentang disipulong ito. Iminungkahi ni Francis. Nang marinig ito, sina Roldan at Ko. Nagsimulang magmura habang namumula ang mukha nila sa kahihiyan. Nakuha man nila ang mga kontribusyon sa araw na ito, hinding-hindi nila makakalimutan ang kahihiyan at baka magkaroon pa sila ng takot sa ngayon. Ito ay lalo na para kay Balmond. Siya ay isang kababalaghan na may mahusay na talento at swerte at siya ay pumangalawa sa pagsubok, na nagbigay na sa kanya ng 200,000 puntos. Ang pagdurog ng kanyang dignidad ay ang kanyang kritikal na kahinaan. Tumigil ka. Tinitigan ng unang elder si Francis at sinenyasan niya ito na itigil na ang pagiging pilyo. Ang huli ay ang pinakamalaking nagwagi. Hindi lang siya naparusahan, pinahiya rin niya si Balmond and Co. Ngumiti si Francis at bumalik sa tabi ng kanyang guro. Pagkatapos ay paulit-ulit na binalaan ng mga elder si Francis at inihayag nila sa publiko ang parusa ng huli. Sa wakas, tapos na. Ang mga awayan sa paglilitis ay pinigil. Balmond, Roldan at kasamahan. May galit at nakakahiyang mga ekspresyon nang lumabas sila ng bulwagan. Matapos mawala ang mga tao. Sumama ka sa akin. Sinabi ng unang elder kay Francis. Malapit na. Dumating si Francis sa lugar kung saan nakatira ang unang elder. Ito ay isang tahimik na silid na walang tao sa paligid. Bahagyang nagulat si Francis, ito ang pribadong lugar ng kanyang guro. Hindi pinapayagang makapasok ang maraming tao. Magsalita ka, anong mana ang natanggap mo sa Floating Crest Palace? Napangiti si First Elder. Tumigil si Francis, paano nalaman ni First Elder? Hahaha, mas naiintindihan ko ang Floating Crest Palace kaysa sa iba. Imposibleng hindi ka makatanggap ng mana. Ang pinakamahalagang punto ay talentado ka sa ibang aspeto bukod sa mental energy. Hindi mahirap makakuha ng simpleng mana. Kumpiyansa na sabi ni First Elder. Tunay na maliwanag ang mga mata ng guro. Oo, nakatanggap ako ng mana. Dahan daw ang binuksan ni Francis ang kanyang kamay. Isang maliit na kislap ng kidlat ang lumitaw sa kanyang palad at akmang-akma ito sa mga linya sa kanyang kamay.
Ito. Ang mana ng kidlat. Huminga muna ng malamig si Elder nang lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mukha. Siya ang pinakamaalim at pinakamalakas na Elder sa clan. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, masasabi niya ang kasaysayan ng pamana ni Francis. Sa pamana na ito, magiging perpekto ang aking lightning wind palm. Master, sasalungat ka pa rin ba sa akin sa pagsasanay ng lightning wind palm? Bahagyang ngumiti si Francis. Huminto ang unang Elder at tumingin siya kay Francis na may masalimuot na emosyon. Si Francis, na nakatanggap ng lightning inheritance, ay talagang may karapatang sanayin ang lightning wind palm. Kung hindi dahil natutunan ko na ang lightning wind palm, maaaring hindi natanggap ng disipulo ang manang ito. Kilala ito bilang karma. Higit pa rito, malamang na may kinalaman din ang mana ni Balmond sa kanyang Northern Dark Heavenly Water. Nagpatuloy si Francis. Karma talaga ang pinakamahirap intindihin sa mundo. Napangiti ng mapait ang unang Elder at umiling. Sino ang mag-aakala na ang lightning wind palm na sinanay ni Francis ay ang susi sa pagpapahintulot sa kanya na makatanggap ng pinakamahusay na lightning inheritance? Sinabi ni Francis kay Fulton na pumunta rin sa canyon, ngunit ang huli ay nakatanggap lamang ng isang normal na floating crest seal at hindi isang floating crest lightning seal. Ito ay karma. Francis, wala akong maituturo sa iyo dahil natanggap mo na ang lightning inheritance. Irerekomende kita sa 3-clan party, sa loob ng 1 buwan. Pero bago iyon, kailangan mong maabot ang posisyon ng isa sa nangungunang 5 core disciples. Puno ng papuri at paghanga ang ekspresyon ng unang Elder. Maaaring siya ay may kaalaman, ngunit ito ay wala sa harap ng lightning inheritance. Ang higit na nakapagpapahinga sa kanya ay ang katotohanan si Francis ay maaaring mukhang mayabang at pabaya, ngunit sa katotohanan, siya ay kalmado at tuso. Wala siyang karamay at nagdesisyon siya ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang saloobin ay angkop para sa mundong ito. Mula sa pananaw ng First Elders, ang iba pang mga disipulo tulad nina Marcen, Balmond, Yuan Hao at kasamahan. Hindi pa nag-mature at hindi sila kasing tuso ni Francis. Ano itong 3-clan party? Curious na tanong ni Francis. Bahagyang nagulat si unang Elder. Hindi man lang inilagay ni Francis ang pagpasok sa nangungunang 5 core disciples, sa kanyang puso mula rito, makikita ang kanyang kumpiyansa. Ang 3-clan party ay binubuo ng Lin Moon Clan, Silver Moon Clan at ang Broken Moon Clan. Ito ay ginaganap 1 beses kada 5 taon at ang Broken Moon Clan ay palaging huli dahil ang Lin Moon Clan at Silver Moon Clan ay mas mataas ang ranggo kaysa sa amin sa 13 clans. Matapos itong marinig ni Francis, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, hindi ako makapaniwala na ang Broken Moon Clan ay napakahina sa 13 clans. Fuck off! Ang 13 clans ay pawang maliliit na kapangyarihan. Lahat tayo ay magkakatulad na lakas. Ang Broken Moon Clan ay hindi matatakot sa sinuman pagdating sa isang away. Ang unang Elder ay nanumpa. Ito. Paano masusukat kung gaano kalakas ang isang clan? Biglang naging interesado si Francis sa kung paano sinusukat ang lakas ng bawat clan. Ito ay malinaw na ang Broken Moon Clan ay isang pundasyon lamang. Ayon sa mga sinaunang tala, ang clans ay nahahati sa 5 tier mula sa 1 bituin hanggang 5 bituin. Ang 1 bituin ang pinakamahina at 5 ang pinakamalakas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat bituin ay maaaring umabot sa 10 o daan-daang beses sa lakas. Ilang bituin mayroon ang Broken Moon Clan? Apurahang tanong ni Francis. Ilang bituin? Namula ang mukha ni unang Elder at tumawa, magpalat tayo ng ibang paksa. Si Francis ay may kakaibang mukha, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong. Ang 3-clan party ay isang pagkakataon upang makita ang mga henyo ng ibang paksayon. Bagaman ang 3-clan party ay nasa pagitan lamang ng 3 clan, ang bilang ng mga henyo ay mataas pa rin. Halimbawa, ang Lin Moon Clan. Nabalitaan ko na mayroon silang isang taong may changeable body na ang talento ay maihahambing sa Earth Spirit Body. Ibig sabihin, ang kanyang talento ay mas mataas pa kaysa kay Balmond. Unang sabi ni Elder. Espiritual na katawang lupa.
Naantig si Francis ito ay isang maalamat na talento. Maging si Balmond ay malapit sa isang Earth spiritual body. Ang kababalaghang ito ng Lin Moon clan ay may nababagong katawan tulad ni Yuan Hao, ngunit ang talento ng una ay mas mataas. Uye, kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang magtanong sa clan dahil malaki ang iyong naiambag. Napangiti si First Elder. Saglit na nag-isip si Francis at mahinang nagsabi, pagkatapos kung matapos ang ilang bagay, gusto ng alagad na umuwi muna bago sumali sa 3-clan party. Medyo matagal na niyang iniwan ang pamilya Hanford. 176. Ang ika-48 araw. Ang Floating Crest Trial ng henerasyong ito ay opisyal na natapos at ang pangalan ni Francis ay yumanig sa buong clan. Maaaring hindi siya core na disipulo, ngunit tiyak na isa siya sa pinakakilala. Kasabay nito, kumalat ang mga alingaw-ngaw ng kanyang mayabang tuso, at selfishness. May mga chismis na maraming core disciples ang niloloko niya. Gayunpaman, hindi ito nagtapos dito. Sa ikalawang araw, inihayag ng unang elder na kinukuha niya si Francis bilang isang pangunahing disipulo niya. Ang balitang ito ay muling yumanig sa buong clan, lalo na sa mataas na antas. Ang unang elder ay walang pag-aalinlangan ang pinakamaalam at pinakamakapangyarihang elder. Sa pamamagitan ng pag-promote kay Francis sa kanyang opisyal na disipulo, ginawa nitong hindi masaktan ang huli sa mga disipulo. Sa makatuwid, ang mga kaaway ni Francis ay nag-iingat at natakot sa parehong oras. Ikalawang araw pagkatapos ng paglilitis. Pumunta si Francis sa Clan Mission Division at ibinalik niya ang mga pangunahing kristal na bato ng utang at binili niya ang 3 Luho Arrow. Nang makita ng matandang si Zhang si Francis, hindi napigilan ang una na mapabuntong hininga. Ang dalawa ay tumaya kung makakasali o hindi si Francis sa trial. Hindi lang nakapasok si Francis, nauna din siya at natalo ang 10,000 taon na record. Hindi mapigilan ni Francis na matuwa pagkatapos niyang bilhin ang mga Luohao Arrow. Ang mga arrow ay mataas ang kalidad at sila ay maihahambing sa isang middle grade mortal weapon. Sa pamamagitan lamang ng paggamit nito sa Luohao Bao may lalabas ang buong kapangyarihan nito. Bengso. Bahagyang binawi ni Francis ang string at isang madilim na berdeng arrow ang tumusok sa hangin ng napakabilis na hindi ito makita ng mata. Kailan nagkaroon ng ganoon kalakas na katangian ng yelo ang Luohao Bao? Bahagyang natulala ang matandang si Zhang. Ang araw noon ay tiyak na naglalaman ng malaking halaga ng lamig. Automatikong bumalik ang Luohao Arrow. Tumango si Francis bilang kasiyahan at ibinigay niya ang Luohao Bao kay Vice Head Zhang. Sa Luohao Bao ay isang asul na lotes. Inabot ng matandang si Zhang at hinawakan ang busog. Malamig at nagkaroon pa ng pagbabago ang mga materyales na ginawa ng pana. Hindi nakakagulat na ikaw ang unang pwesto sa Floating Crest Trial. Ang kapangyarihan ng Luohao Bao ngayon ay hindi na mas mahina kaysa sa isang high-grade mortal weapon. Ang katangian ng yelo ay mas mahalaga pa kaysa sa ilang high-grade na mortal na armas. Sabi ni Vice Head Zhang. Bahagyang nagsisi si Francis. Ang mga araw ng yelo sa pagsubok ay nagamit na lahat. Nagkaroon sila ng epekto ng ice sealant kapag ginamit kasama ng Luohao Bao. Siyempre, sa mga tuntunin ng dalisay na kapangyarihan, ang Luohao Bao ay mas mahusay sa mga Luohao Arrow. Tinansya ni Francis na kung ipapaputok niya ang Luohao Bao ng buong lakas, magdudulot ito ng mga kritikal na banta sa mga nasa 5th sky ng Ascended Realm. Doble ang halaga nito kaysa sa True Force kapag pinagsama ang Luohao Bao at Luohao Arrow. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ang lahat ay dapat may sariling kahinaan at lakas. Pagkatapos noon, tinanong ni Francis ang matandang si Zhang kung paano ayusin ang kanyang Yin Shadow Cloak. Ang Yin Shadow Cloak ay ang pinakamahalagang bagay ni Francis. Ang halaga nito ay 10 beses na higit pa sa isang espiritual na sandata. Ang mga espiritual na sandata ay may kinakailangan sa paglilinang at ang mga nasa Ascended Realm ay hindi man lang ito makontrol. Gayunpaman, maaaring lumaki ang mga kayamanan ng Gradong Mana kasama ng user. Gaano kabihirang iyon?
Nakuha ni Francis ang karamihan sa mga materyales na kailangan para ayusin ang Yin Shadow Cloak, ngunit may ilang bagay na kailangan pa rin niya. Bukod doon, may isa pang mahalagang kondisyon. Ibig mong sabihin ang Panday ay kailangang maging Grandmaster at nasa True Spirit Realm. Tanong ng matandang si Zhang. Tama. Tumanggo si Francis. Magulo iyon. Sa 13 angkan, wala kahit isang Grandmaster Blacksmith. Mapait na ngumiti ang matandang si Zhang. Wala. Labis na nagulat si Francis, ang 13 bansa ay wala kahit isang Grandmaster Blacksmith. Kung talagang kailangan mo, mayroong Grandmaster Blacksmith na tinatawag na Flavia, sa Metal Dragon Country. Gayunpaman, sa Hilagang Kontinente, ang isang Grandmaster Blacksmith ay may mataas na katayuan. Kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi kayang kunin siya, kaya paanong ang Broken Moon Clan? Umiling ang matandang si Zhang. Mukhang hindi ito basta-bastang gulo. Kinagat ni Francis ang kanyang dila. Hindi niya akalain na ang Grandmaster Blacksmiths ay napakabihirang at ganoon kataas ang katayuan. Ibig sabihin ni Vice Head Zhang, kahit na gamitin ng isa ang titulo ng Broken Moon Clan, para subukang kunin siya, maaaring wala ring pakialam ang huli. Ang 13 mga bansang Cloud ay nasa pagitan ng mga bansang Skyreach at Metal Dragon. Ang dalawang ito ay makapangyarihang pag-iral at ang mga paksayon sa likod nila ay may matinding kapangyarihan. Ang dalawa ay nakikibahagi sa isang tuloy-tuloy na digmaan at ang labanan ay aayusin ng mga kapangyarihang sumusuporta sa dalawang bansa. Kapag nanalo ang sino man sa kanila, madali nilang moalis ang 13 bansa. Si Grandmaster Flavia ay nagmula sa kapangyarihang sumusuporta sa Metal Dragon Country at siya ay may koneksyon sa Heavenly Yuan Sect, isa sa nangungunang 10 kapangyarihan ng kontinente. Ang huli ay isa sa mga pinakamataas na paksayo na maaaring magpasya sa buhay ng maraming mas maliliit na angkan sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Seryoso ang ekspresyon ng matandang si Zhang. Malinaw na sinusubukan niyang bigyan ng babala si Francis. Bansa, paksayon, 10 dakilang kapangyarihan. Pinigilan ni Francis ang pananibik sa kanyang puso. Tila mas malaki ang mundo kaysa sa inaakala niya. Sa Green Flower Continent, ang 10 kapangyarihang ito ay may kakayahang pumili kung sino ang nabuhay at kung sino ang namatay. Maging ang Scarlet Moon Demonic Religion ay natalo ng 10 dakilang kapangyarihan. Relax, teacher. Hindi pa tayo hanggang doon. Naniniwala si Disciple na hanggat may sapat na tubo, kahit isang Grandmaster Blacksmith ay tatalikuran ang kanyang dignidad. Si Francis ay lubos na nagtitiwala. Pagkatapos magpaalam sa matandang si Zhang, pinuntahan ni Francis ang matandang si Guan. Inalagaan siya ng dalawa at ito ay isang bagay na hindi malilimutan ni Francis. Matapos lumabas sa paglilitis, nagkaroon si Francis ng maraming mapagkukunan na ibinigay niya sa dalawang guro. Sa wakas, pinuntahan ni Francis ang mga panlabas na disipulo at walang nang ahas na huminga ng malakas nang makita nila si Francis. Kaya lang, masyadong sikat ang pangalan ni Francis ngayon. Tila, maging ang mga core na disipulo ay nadurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Pumunta rito si Francis para makita sina Vince at Dover. Brother Hanford, hindi ako makapaniwala na naabot mo ang ganoong kataas na paninindigan. Una sa pagsubok at isang disipulo ng unang elder. Nang makita sina Francis, Vince at Dover ay parehong nasa sabik. Malinaw na narinig nila ang mga aksyon ni Francis. Napangiti ang huli at nagtanong, kumusta kayong dalawa? May nambubuli ba sa inyo? Hindi. Paano sila mangangahas? Kahit na ang mga panloob na disipulo ay natatakot sa iyong pangalan. Sino ang nangahas na saktan kami? Naunawaan ni Francis na ang dalawa ay may napakagandang buhay bilang mga panlabas na disipulo at pareho silang nakaabot sa pinakamataas na 20 panlabas na disipulo, kasama si Vince na malapit nang makapasok sa Ascended Realm. Bago siya umalis, binigyan ni Francis ang dalawa ng isang grupo ng mga spiritual na table tasks na madaling magbibigay daan sa kanila na maabot ang Ascended Realm. Makalipas ang isang araw o dalawa, si Francis ang nag-asikaso sa lahat ng mga problema. Karamihan sa kabayaran ng clan ay naipagpalit. Nagkaroon ng maraming uri ng kabayaran.
Isa, sa pamamagitan ng pag-compensate sa mga primal crystal na bato. Si Francis ay mayroong 8,000 mababang grado na primal na kristal na mga bato, na katumbas ng 800,000 substandard na primal na kristal na mga bato. Kahit na ito ay isang malaking halaga, ito ay hindi sapat kung ihahambing sa espiritual na mga sandata at espiritual na antas ng mga kasanayan. 2. Kabayaran sa pamamagitan ng mga mapagkukunan. Si Francis ay may kakayahan na kumuha ng kasing dami ng resources bilang isang vice head. Ang buwanang allowance na nakuha niya ay higit pa sa gastos ng ilang taong halaga ng ipon ng mga normal na alagad. 3. Ang karapatang pumasok sa Hollow Building kahit kailan niya gusto at mag-browse ng anumang pictier mortal na kasanayan. 4. May kabuuang 10 kabayaran at isa sa kanila ang nagbigay kay Francis ng sarili niyang gusali. Ang huli ay hindi nakaimik, hindi ngayon ang oras para maging high-key at mag-relax. Nanatili siya sa kwarto niya. Para sa ilang oras. Si Francis ay sobrang low-key at wala siyang nakitang sinuman. Sa kaibuturan ng kanyang isipan. Lumitaw ang 3-layered na gusali na kumakatawan sa Lightning Inheritance. Sinimulan ni Francis na subukan at ganap na makakuha ng pangunawa mula sa unang palapag ng Lightning Inheritance, kahit na ito ay maliit. Sa gayong makapangyarihang pamana, wala na siyang ibang kailangan. Una. Siya ang dapat na gawing perpekto ang Lightning Wind Palm at ito ang magiging kasanayan upang mabuo. Sa loob ng ilang araw, lumitaw sa isipan ni Francis ang tanawin ng kidlat. Mula sa isang maliit na kislap hanggang sa isang malakas na bagyo. Ang Lightning Inheritance ay may kidlat sa loob nito, at sa mga kakayahan ni Francis sa pag-unawa, matutunan lamang niya ang mga gilid nito. Mapalad na ang kanyang kasalukuyang layunin ay gawing perpekto ang Lightning Wind Palm at gawin ang huli na landas upang maunawaan ang Lightning Inheritance. Makalipas ang ilang araw. Ang Lightning Wind Palm ni Francis ay umabot na sa peak 4th level. Iyon ay pang-4 na antas, ngunit ang kapangyarihan ay doble sa kung ano ito noon. Ang Lightning Inheritance ay talagang ang pinakamahusay na mana ng Floating Crest Palace. Pagkatapos ng mga pagbabago sa Lightning Wind Palm sa akin, ang panganib na kasangkot ay nabawasan habang ang kapangyarihan nito ay tumaas. Ito ay mas mahusay kaysa sa maraming high-tier mortal na kasanayan. Tuwang-tuwa si Francis. Sa kanyang Lightning Inheritance, anumang kasanayan sa ilalim ng spiritual tier ay hindi magagamit sa kanya. Sa pinakamainam, sila ay gagamitin bilang suporta. Sa loob ng 10 araw. Naunawaan ni Francis ang kaunting lightning at nagawa niyang pagsamahin ito sa kanyang husay sa paggalaw. Matapos itong pagsamahin, ang bilis ng pagsabog ni Francis ay mabilis sa kidlat at puno siya ng liksi kapag ginamit sa kanyang illusion fish picture. Ang aking paggalaw ay maaaring ituring na perpekto. Labis na nasiyahan si Francis. Pagkatapos noon, pinagsanib pa ni Francis si Lightning sa kanyang Heavenly Wind True Force, na ginawang ang tunay na puwersa ay naglalaman ng mga sparks ng kidlat, na nagpapataas ng bilis at pinsalan nito. Sa Lightning bilang pundasyon, lahat ng kakayahan ni Francis ay napabuti. Susunod. Pumunta si Francis sa liblib na paglilinang. Naabot na niya ang peak 3rd sky sa trial at siya ay itinuturing na middle high sa mga inner disciples. Gayunpaman, alam ni Francis na wala ito sa 3-clan party. Si Francis ay may kontrol na ngayon sa isang malaking bilang ng mga mapagkukunan, mga tabletas at mga primal na kristal na bato. Walang-wala sa kanya. Pagkalipas ng 5 araw. Nakapasok si Francis sa 4th sky of the Ascended Realm at ang aura ay naging sanhi ng pag-iba-iba ng enerhiya sa malapit. Photon, Myra, at kasamahan. Lahat sa malapit ay natigilan. Si Brother Hanford ay talagang isang hakbang na mas mabilis kaysa sa akin. Si Photon, na sinusubukan ding abutin ang 4th sky, ay hindi mapangiti at umiling. 197. Malaki ang pagkakaiba ng 4th sky mula sa 3rd. Naramdaman ni Francis na ang kanyang sentido kasama ang enerhiya sa paligid niya ay lumakas. Bagamat hindi niya may direktang sumipsip ng enerhiya, maaari pa rin niyang tanggapin ito sa pamamagitan ng paglilinang.
Kapag ang isa ay umabot sa antas na ito ay kilala bilang Shantian. Kapag naabot ng mga martial artist ang Ascended Realm, nagsusumikap sila para sa mas malalaking pagbabago at ang Dao. Nagsimulang maunawaan ni Francis. Ang mga martial artist ay isa lamang sa mga titulo para sa mga magsasaka. May iba pa tulad ng Blood Corpse Protector na nagpanday ng kanyang sarili sa isang malabangkay na nilalang. Ito ang Corpse Dao. Ang nakahod na figure ay sa Cloud Forest na kumokontrol sa hukbo ng mga halimaw upang salakayin ang Gaius Province City ay misteryosong pinagmulan din. Sa mundong ito, mayroong lahat ng uri ng mga pamamaraan at kasanayan sa paglilinang. Ang mga martial artist ay ang pinaka-normal at pinakamadaling maging, ngunit sa parehong oras, sila ang may pinakamaraming populasyon. Matapos maabot ang Fourth Sky of the Ascended Realm, nilinang ni Francis para sa isa pang 2 araw upang pagsamahin ang kanyang kaharian at ayusin ang mga kasanayan sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Kasama dito ang pictier mortal na mga kasanayan at maging ang espiritual na antas ng mga kasanayan. Tiningnan lang sila ni Francis para makakuha ng karagdagang kaalaman. Ang kanyang pangunahing kasanayan sa pag-aaral ay ang Lightning Inheritance pa rin. Ang mana ay naglalaman ng lahat pagkakasala, pagtatanggol, paggalaw at mga lihim na pamamaraan. Sa makatuwid, hindi na kailangan ni Francis na magsanay ng iba pang mga kasanayan. Makalipas ang 2 araw. Napabuntong hininga si Francis at umalis siya sa kanyang gusali. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pag-iiba ng enerhiya sa malapit. Nakalusot din si Photon. Tumingin si Francis sa tiyak na direksyon. Matapos maabot ang Fourth Sky ng Ascended Realm, ang kanyang mga pandama ay mas matalas. Sa sandaling pumasok si Photon, maraming mga panloob na disipulo ang lumapit at binati siya. Kasama rito sina Prinsesa Myra, Zoren, Asher at kasamahan. Kapag naabot ng isang panloob na disipulo ang Fourth Sky, nagkaroon sila ng pagkakataon na maging core na disipulo. Medyo matagal nang nanatili si Photon sa clan at marami siyang mga kaibigan na pumunta para batiin siya. Tumawa si Francis at pumasok sa gusali ni Photon. Sa loob ng lounge. Congratulations Brother Photon for reaching the Fourth Sky. Mukhang hindi malayong maging core disciple. Talagang dragon si Brother Photon sa mga lalaki. Kapag lumipad ka, huwag mo kaming kalimutan. Isang kabuuan ng 10 panloob na disipulo ang nagsabing magalang at nambobola. Sa gitna ng karamihan, sina Myra, Asher at Zoren ay may mga komplikadong ekspresyon. Si Myra at Asher ay hindi naglagay kay Photon sa kanilang mga mata noon dahil ang talento ng huli ay karaniwan lamang. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsubok na ito, siya ay naging isang dragon mula sa isang carp at pumasok sa klase ng mga nangungunang disipulo. Walang magawa si Photon habang binabati niya ang mga mambobola. Kaka-rating lang niya sa Fourth Sky at kailangan niya ng oras para pagsamahin ang kanyang cultivation, ngunit ang mga taong ito ay agad na lumapit at binati siya. Nang pumasok si Brother Hanford, bakit hindi niyo siya pinuntahan? Malamig na tumawa si Photon sa kanyang puso. Nauna nang nakarating si Francis sa Fourth Sky ng 2 araw kaysa sa kanya, ngunit walang nang ahas na gambolain siya. Maging ang head disciple na si Marcin ay lumapit saglit at umalis. Ngayon, si Francis ay isang nilalang na nagdala ng kapahamakan saan man siya pumunta. Nabaliw na siya sa pagsasanay sa Lightning Wind Palm at niloko pa niya ang ilang core disciples. Pinahiya niya ang mga core na disipulong ito sa Central Division sa harap ng Regulation Elder. Gayunpaman, walang magagawa sa kanya. Sa gitna ng mga pangunahing disipulo, sinuportahan siya ni Marcin. Sa buong clan, ang unang elder ay ang guro ni Francis. Sa pag-iisip tungkol kay Francis, si Photon ay nagkaroon ng masalimuot na damdamin ng pasasalamat, paggalang, pag-usisa. Brother Photon. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa tapat ng lounge. Dumating ang isa pang tao upang batiin si Photon. Noong una, marami ang walang pakialam kung sino ito ngunit nang makita nila ang figure, kumikirot ang kanilang mga puso. Ito ay isang mata na kabataan na may asul na hangin, na nagdala sa isang alon ng pagkabigla nang siya ay pumasok sa silid.
Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Myra at Asher. Brother Francis. Agad na pumunta si Fulton upang salubungin ang dumating ng may kagalakan. Francis. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran nang magbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga panloob na disipulong ito ay naging maingat at agad nilang binati si Francis ng mga ngiti. Tumango si Francis at binati ang ilang pamilyar na tao. Nagulat ito sa lahat ng iba pang mga disipulo na naroroon, maaaring nakakatakot si Brother Hanford, ngunit ang kanyang ugali ay hindi kasing sama ng mga tsismis. Nakaramdam sila ng spoiled sa pamamagitan lamang ng pagtango ni Francis sa kanila. Sa mga tsismis, isa siyang brutal na ganid at pinaalis niya ang ilang core na disipulo dahil gusto niya ito. Mahusay si Brother Hanford sa paglilitis. Ang sinumang sumakit sa kanyang mata ay tinanggal. Walang sino man ang makakalaban ni Brother Hanford sa floating crest trial. Ang mga panloob na disipulong ito ay nagsimulang purihin si Francis at marami pa nga ang naghudyat na handa silang maging kanyang alipin. Kung tatanungin kung sino ang hindi dapat masaktan, tiyak na si Francis iyon. Kung ang isa ay sumunod kay Francis, hindi ba't iyon ay nangangahulugan na magagawa nila ang anumang gusto nila? Si Francis ay may kakaibang ekspresyon habang umiiling siya. Wala siyang intensyon na kumuha ng kahit na sinong underlings. Brother Hanford, naabot mo na ang fourth sky at pinagsama-sama mo ang iyong pundasyon. Hamanin mo ba ang core disciples? Biglang tanong ni Fulton na may pag-uusisa. Hinahamon ng mga core na disipulo. Ang mga ekspresyon ng ilan sa mga panloob na alagad na naruroon ay nababagabag. Ang mga pangunahing disipulo ay isang buong antas na mas mataas kaysa sa mga panloob na disipulo, tulad ng kung paano mas mataas ang mga panloob na disipulo kaysa sa mga panlabas na disipulo. Kung hindi mo tinatanong, halos nakalimutan ko na iyon. Hinaplos ni Francis ang kanyang ulo. Bigla niyang naalala na nangako siya sa unang elder na maabot ang nangungunang 5 core disciples at papasok sa 3-clan party. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa nangungunang 5 mapapahintulutan ang unang elder na ay nominate si Francis para makapasok sa 3-clan party. Ito ang pinakamababang kinakailangan. Kakatawanin nila ang buong Broken Moon clan sa 3-clan party. Nang marinig na talagang hahamunin ni Francis ang core disciples, ang mga kasalukuyang nasa loob na disipulo ay nasa sabik. Ang mga ranggo ng mga core na disipulo ay lubhang nagbago sa nakalipas na panahon. Sa kabuuan, ito ay dahil sa floating crest trial. Ang mga lumahok ay lubhang nadagdagan sa paglilinang. Binaligtad ni na Marcin, Balmond, Roldan at Rina ang buong core disciples ranking. Nauna si Marcin, ang head disciple. Naabot ni Balmond ang lugar ng pangalawang core na disipulo. Naabot ni na Roldan at Rina ang ika-5 at ika-6 na pwesto ayon sa pagkakabanggit. Ang lahat ng panloob na mga alagad ay nagulat dito. Nang marinig ni Francis ang balitang ito, hindi napigilan ni Francis ang dila. Hindi niya namalaya na siya pala ang paro-paro na lumilikha ng hangin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi lahat ay makapasa sa ikalawang yugto. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging isla ng yelo ang Sky Boundary Island. Tama, ang kompetisyon ay hindi kailanman naging ganito kahigpit sa gitna ng mga panloob na disipulo. Napabuntong hininga si Fulton. Hanggang ngayon, ang mga disipulo na lumahok sa pagsubok ay dapat na nakuha ang kanilang mga ranggo at ang mga core na disipulo ay dapat na nagpasya. Gayunpaman, napagtanto ng marami na ang pagraranggo ng mga core na disipulo ay malayong matapos. Ito ay dahil ang isang baliw na nilalang ay hindi pa rin kumikilos. Ang taong iyon ay si Francis. Ang unang lugar sa pagsubok, ang taong nakabasag ng 10,000 taon na record. Hindi pa rin siya kumikilos. Ngunit ngayon, nakatayo ang huli sa kanilang harapan at hahamunin niya ang mga core na disipulo. Paanong hindi sila matutuwa? Magbabago ba muli ang mga ranggo? Ngunit may iilan na hindi naniwala. Naniniwala sila na nauna si Francis sa pagsubok dahil sa swerte. Higit pa rito, hindi nakatanggap ng mana si Francis at sa makatuwid, wala siyang kapangyarihan o karanasan kumpara sa mga nakatatandang core disciples. Brother Francis.
Mula sa labas ay may boses na puno ng pangangibabaw. Kasabay ng tunog ay isang surge ng malakas na aura. Ang mga panloob na disipulo sa loob ay lahat ay may pakiramdam na hindi sila makahinga. Pagkatapos nilang makita kung sino ang dumating, natigilan sila, Marson. Ang pagiging head disciple na si Marson ay, walang duda, ang pinuno ng nakababatang henerasyon. Ang lahat ay nakaramdam ng pagkasira sa hitsura ni Marson, ang punong disipulo at disipulo ng unang elder. Gayunpaman, walang nag-isip na pupunta si Marson dito para makipagkita sa kanila o batiin si Fulton. Ito ay dahil wala silang mga kakayahan at karapatan para sa kanya na gawin ito. Brother Marson. Lumabas si Francis sa lounge. Brother Hanford, sinabi sa akin ni Master na sabihin sa iyo na makapasok sa top 5 core disciples sa lalong madaling panahon. Agad na sinabi ni Marson kay Francis ang dahilan kung bakit siya lumapit. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, halos hindi mahanap ni Marson si Francis. Bagaman ang dalawa ay mga disipulo ng unang elder, ang kanilang relasyon ay hindi mabuti o masama. Nilalayo ni Marson ang pagiging perpekto at kahit na ayaw niya kay Francis, paprotektahan pa rin niya ang huli dahil iisa ang master ng dalawa. Gayunpaman, itong nakababatang kapatid na ito ay lumampas na naman sa kanyang inaasahan. Ito ay lalo na sa Floating Crest trial. Nauna si Francis, kaya hindi siya komportable at bahagyang nagseselos. Sana masabi ni Brother Marson kay Master na naabot ko na ang 5 pangunahing disipulo at hindi na niya kailangang mag-alala. Ngumiti si Francis at sinabi. Naunawaan niya na naghahanda si Master na i-nominate siya para sa 3-clan party, ngunit nakalimutan na niya ang lahat tungkol dito. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Marson, saan nagmula ang tiwala ni Francis. Hindi pa nga siya nakakagalaw at gusto niyang sabihin niya kay Master na nagtagumpay na siya. Hindi ba't nangangahulugan ito na nagsisinungaling siya kay Master? Hindi pwede. Sasabihin ko kay Master na kailangang ayusin ang kaiabangan ni Brother Hanford. Relax, sasabihin ko kay Master eksakto, ang sinabi mo. Tumawa si Marson, at pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Ito ang gusto niyang gawin at talagang ginawa iyon. Damit, itong Marson na ito ay hindi man lang ako pinapamoka. Hindi, kailangan kong makapasok sa nangungunang 5 bago niya makilala si Master. Lumakas ang ekspresyon ni Francis. Sure. Isang ugong ng kidlat ang tumunog bilang isang after-image ni Francis na naiwan. Anong uri ng kasanayan sa paggalaw ito? Huminga ng malamig ang lahat ng naroon. 178. Broken Moon Clan. Sa loob ng magandang hardin. Siya. Boom. Isang walang ekspresyon na kabataan ang nakikipag-sparring sa 2 kabataan. Sa puntong ito ng oras, ang mga ilaw ay kumikislap sa hangin at anumang natitirang mga putok ng enerhiya ay nagawang makabasag ng metal. Ang walang ekspresyon na kabataan ay nagawang lumaban ng 2 ng sabay ng hindi natatalo. Isang madilim na asul na patong ng tubig ang nakapalibot sa kanya, na naglalaman ng napakalaking pressure sa loob. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa tabi nito ay maaaring maging sanhi ng pag-ubo ng dugo ng mga normal na magsasaka sa Ascended Realm. Ang Darkwater Inheritance ay hindi nakakagulat na isa sa pinakamakapangyarihang pamana ng Floating Crest Palace. Umupo si Emerson Master sa isang kalapit na bato at sinabing may papuri. Ang walang ekspresyon na kabataan ay si Balmond at ang 2 pa ay sina Roldan at Reka, parehong mga disipulo ng Emerson Master. Si Roldan ay nasa pinakamataas na 4th sky at ang 5th core disciples. Si Reka ay nasa 5th sky at nirerango ang 3 ng core disciples. Sa sandaling ito, hindi kayang talunin ng 2 ang pinakabatang si Balmond, kahit na magsama sila. Naabot na ng huli ang pinakamataas na 4th sky at nagawa niyang ibalik ang kanyang 2 nakatatandang kapatid. Nagulat sina Roldan at Reka mula nang lumabas si Balmond sa Floating Crest trial, tumaas siya ng husto. Ang kapangyarihan ng 2 pagtatambal ay madaling maputol ang isang normal na cultivator sa 4th sky, ngunit hindi nito masira ang depensa ni Balmond.
Parang may napakalalim na whirlpool na nakapalibot sa Balmond, na nagpaparamdam sa bawat pag-atake na parang lumulubog ito sa karagatan. Pagbubukas ng bundok ng langit na tubig. Ikinaway ni Balmond ang kanyang mga kamay at biglang lumawak ang isang madilim na asol na alon ng tubig at may diyang, na pinabalik ang dalawa pa. Napaatras si Reke ng 10 hakbang bago siya nakabawi. Napaatras pa si Roldan at halos lumuwa siya ng dugo. Salamat. Ang 3rd Core Disciples at 5th Core Disciples na magkasama ay hindi kayang talunin si Balmond. Mabuti. Mabuti. Moir, marami kang pinagbuti. Sa loob ng 2 taon, walang sino man sa mga nakababatang henerasyon ang makakalaban sa iyo. Pinuri ni Emerson Master. Nakatayo sa gilid sina Reka at Roldan na may mga ekspresyon ng pagkatulala. Ang huli ay puno ng puot at kawalan ng magawa. Ganito lang kalakas si Balmond dahil nakatanggap siya ng mana. Sa tuwing naiisip niya ito, kapuputin niya si Francis. Kung hindi lang dahil sa huli, baka nakatanggap din siya ng mana. Moir, huwag mo lang itutok ang iyong paningin sa Broken Moon Clan. Sa 3 clan party sa kalahating buwan, maaari mong ipakita ang iyong mga kakayahan. Sa oras na iyon, bibigyan mo ako ng mukha. Ngumiti si Emerson Master at sinabi. 3 clan party. Sina Roldan at Reka ay nagtinginan sa isa't isa na may nanginginig na puso. Sa lakas ni Balmond, madali siyang nakasali sa 3 clan party. Gayunpaman, para sa kanila ito ay magiging mahirap. Sa sandaling ito, Elder. May nagdudulot ng gulo sa labas. Isang katulong ang tumakbo papasok. Napabulala si Roldan, sino ang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan dito? Ito ay ang mga disipulo ng unang elder na si Francis. Pinamunuan niya ang isang grupo ng mga tao at hinahanap si Brother Roldan at hinabol hanggang dito. Gulat na sabi ng katulong. Tumawa si Reka, Brother Roldan, mukhang nahihirapan ka ni Francis. Gaano man ka-arrogant si Francis, isa pa rin siyang disipulo. Paano siya mangangahas na gumawa ng kaguluhan sa isang elder? Talagang gustong hominin ng bastard na ito ang posisyon kong core disciple. Madilim ang ekspresyon ni Roldan, ngunit ang kanyang puso sa katotohanan ay labis siyang nag-iingat. Alam niya kung gaano nakakatakot ang lakas ni Francis. Anong nangyari? Nagsalita si Emerson Master. Narinig ko na gustong hominin ni Francis ang isang core na disipulo. Una niyang hinanap si Brother Roldan, ngunit wala si Brother Roldan sa bahay. Pagkatapos ay hinanap niya si Brother Yuan at wala rin siyang nakitang tao. Pagkatapos noon, hinanap niya si Brother Bay. Okay. Naiintindihan ko. Dumating siya sa pwesto ko. Malalim na sabi ni Emerson Master. Talaga, Elder. Nanginginig ang katulong. Sa puntong ito, ang kapaligiran sa hardin ay tense. Ang mga ekspresyon ng 3 disipulo ng Emerson Master ay pangit. Siguradong pinipili ni Francis ang mga disipulo ng Emerson Masters. Akala ba niya mahina sila? Nakakatawa. Puno ng galit ang mukha ni Roldan, ngunit sa totoo lang tuwang-tuwa siya. Kung siya lang mag-isa, hindi niya siguro matatalo ang bastos na iyon. Pero sa kanilang 3, Francis. Siguradong malas ka ngayon. Pwede na kayong 3, pero wag kayong mawawala sa mukha ko. Kinuwayway ni Emerson Master ang kanyang kamay. Bagamat naiinis siya sa katotohanang sinadya ni Francis ang kanyang mga disipulo, siya ay nasa true spirit realm at halatang hindi siya makikialam sa nakababatang henerasyon. Higit pa rito, sa likod ni Francis ay nakatayo si First Elder. Siya at ang unang elder ay hindi madaling makagambala sa kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo. Go! Tara na! Umalis ang 3 sa kinaroroonan ng kanilang guro. Nakaramdam ng kakaiba si Reke sa kanyang puso. Ang dalawa ay parang kinasusuklaman nila si Francis. Sa labas ng gusali ay talagang isang grupo ng mga tao at ang pinuno ay si Francis. Kaya pala nagtago kayo dito. Sinabi ni Francis sa realisasyon. Pagkatapos niyang umalis sa liblib na paglilinang, halatang haamon muna niya ang mga disipulo ng Emerson Master. Ngunit ang kakaiba ay wala silang lahat sina Roldan, Reka at Balmond.
Pagkatapos maglibot at magtanong, nalaman niyang nagtatago ang tatlo sa lugar ng Emerson Masters. Anong ibig mong sabihin sa pagtatago? Si Roldan at ang dalawa pa ay nakaramdam ng disgusto at galit. Ang tatlo ay tinawag ng kanilang guro upang makipagsapalaran sa isa't isa. Ang mga hindi nakakaalam nito ay malamang na naisip na sila ay natatakot kay Francis. Labanan. Sabi ni Francis at lumingon sa fighting stage. Hindi siya nag-alala na hindi sila sumunod. Nasa harap na sila ng isang elders building, imposibleng hindi sila lumaban. Malapit na. Central Division, mapaghamong yugto. Ito ay ginawa para lamang sa mga panloob na disipulo na makipag-away sa isa't isa. Lumuwag si Francis sa hangin at lumapag siya sa entablado. Sa sandaling ito, mayroon ng dalawang panloob na disipulo na nag-aaway. Nang makita ng dalawa ang one-eyed azure-haired youth na nagbigay ng fourth sky aura, natakot sila sa labas ng stage. Malapit na. Ang isa pang ilang aura sa fourth sky o mas mataas ay lumapag. Nagkatinginan si Roldan at ang dalawa pa at mukhang nagdedesisyon sila kung sino ang unang lalaban. Bahagyang natakot si Roldan at hindi niya hinirang ang kanyang sarili. Paano kung sabay-sabay kayong tatlo? Nanunuya si Francis. Tumahimik ka. Mayabang. Sabay na bulalas nina Balmond at Roldan. Siyempre, talagang ayaw ni Francis na labanan ang tatlo ng sabay-sabay. Hindi naman siya ganoon kamayabang at kahit papayag siya ay hindi magiging ganoon ang tatlo. Brother Roldan, umakyat ka muna at subukan ang kanyang lakas. Utos ni Reka. Mabuti. Kahit ayaw ni Roldan, pumayag pa rin siya. Sa entablado. Hinarap ni Francis si Roldan. Marami ng mga panloob na disipulo ang dumating pagkatapos marinig kung ano ang nangyayari. Parehong may komplikadong emosyon ang dalawang pares ng mga mata. Ito ay lalo na para kay Roldan. Noong nagpunta siya sa Gaius Palace, gaano siya kadominant. Sa oras na iyon, hindi man lang siya tumingin kay Francis ng diretso. Ni hindi niya naalala si Francis. Ngayon, kumirot ang ulo ni Roldan at mayroon siyang pag-aalala at takot sa loob niya. Hindi dahil hindi pa nag-away sina Francis at Roldan. Ginawa nila ito sa paglilitis, ngunit sa huli, si Roldan ay naloko. Zizi? Kuya Roldan? Gusto mo bang pakalmayan kita? Gaano katalas ang mga mata ni Francis? Nakuha na niya ang sign on retreat sa mga mata ni Roldan. Ang huli ay walang tunay na layunin sa pakikipaglaban. Manahimik ka. Hindi ito laban sa ating mga dila. Bulalas ni Roldan. Binunot niya ang kanyang espada at hiniwa si Francis. May ginawang marka sa itim na bato sa sahig ng entablado. Ang batong ito ay mas matigas pa kaysa sa mababang uri ng mortal na armas. Napakalakas ng pag-atake. Ang mga disipulo sa ibaba ay nag-usap ng kanilang mga dila. Ang sandata na hawak ni Roldan ngayon ay nasa middle grade at siya mismo ay nagsanay sa mataas na ranggo ng mga kasanayan. Noong nakikipaglaban siya kay Balmond, hindi siya gumamit ng armas. Hihihi, naniniwala ka bang mananalo ako sa paggamit lang ng dila ko? Bahagyang tumawa si Francis. Sure. Agad na nawala ang kanyang anyo at nakaiwas siya sa pag-atake. Huwag kang maging mayabang. Kung may kakayahan ka, huwag mong gamitin ang iyong mga kamay. Bulalas ni Roldan. Sure, ipapakita ko sa iyo. Tumayo si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay at huminga siya ng malalim. Boy! Ibinuko niya ang kanyang bibig at isang invisible mental energy sound attack ang bumaril kay Roldan. Kung saan napunta ang pag-atake ng tunog ng enerhiya ng isip, naroon ang tunog ng kulog. Huwang! Parang tinamaan ng kidlat si Roldan. Nanginginig ang kanyang figure at kumulo ang kanyang dugo. Halos mapasok ka siya ng dugo sa ginawa niyang paggalaw noon. Ang mental energy sound attack ni Francis ay direktang tumusok sa kaluluwa at gagamit ng matataas na vibrations para mabigla ang katawan. Pagkatapos matanggap ang lightning inheritance, gagamitin ito ni Francis bilang batayan para sa lahat. Maging ang pag-atake ng tunog ng enerhiya ng kaisipan na ito ay naglalaman ng hagong ng kulog.
Higit pa rito, hindi malakas ang loob ni Roldan, mas mahina siya kaysa kina Balmond at Fulton. Sa makatuwid, ang unang round pa lang ng Mental Energy Sound Attack ay naging sanhi ng pagkatisod ni Roldan at halos lumuwa ng dugo. Boy! Boy! Agad na niluwa ni Roldan ang isang subo ng dugo habang ang kanyang mukha ay namutla. Ang enerhiya ng pag-iisip ay orihinal na kahinaan niya at ngayon, ang tunog na pag-atake ni Francis ay mas malakas kaysa sa pagsubok, lalo na pagkatapos na sumanib sa kaunting lightning inheritance. Paano ito posible? Hindi man lang ginalaw ni Brother Francis ang kanyang mga kamay. Ang bibig lang niya ay umubo ng dugo si Roldan. Natigilan ang mga nanonood. Brother Roldan, gamitin ang iyong tunay na puwersa upang protektahan ang iyong mga tainga at iba pang mahihinang bahagi. Tanong ni Reka. Alam niya na ang Mental Energy Sound Attack ni Francis ay gumamit ng tunog sa pag-atake. Dahil sa kanyang mahinang kalooban, kahit na ginamit niya ang kanyang tunay na puwersa bilang proteksyon, haharangein lamang nito ang 10 hanggang 20% ng pinsala. Sabi ni Francis. Sa Mental Energy Sound Attack, ang mental energy ang mahirap ipagtanggol. Ito ay nagpanik ng isa at sa ilalim ng sitwasyong iyon, paano nila lubos na maipagtatanggol. Kung ito ay isang taong may matigas na kalooban at mataas na cultivation, ang epekto ng Mental Energy Sound Attack ni Francis ay bababa sa kapangyarihan ng hindi bababa sa kalahati. Sa kasamaang palad, hindi si Roldan. Sa kabaligtaran, lalo siyang natakot kay Francis. Boy! 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 Si Francis ay nagluwa pa ng ilang pag-atake. Flop! Damaloy ang dugo mula sa tenga at ilong ni Roldan habang siya ay nahimatay. Masyadong mahina. Umiling si Francis at naisip niya na talagang may talento siya sa landas ng mental energy. Ngunit kahit na ang Floating Crest Trial ay walang angkop na mana para sa kanya. Ang Lightning Inheritance ay pangalawa lamang sa pinakamahusay na opsyon na magagamit para sa kanya. 179. Brother Roldan. Nang makitang ibinuka ni Francis ang kanyang bibig at bumagsak si Roldan sa lupa na may plop, nagulat ang mga tao sa paligid ng entablado. Maraming tao ang huminga ng malamig. Sa sandaling ito, hindi lamang si Francis ang nagpakita ng matinding lakas, nagdala rin siya ng misteryo. Masyadong nakakatakot. Nang hindi man lang ginamit ang kanyang mga kamay, binugbog niya si Brother Roldan. Paano ito posible? Si Brother Roldan ay nasa ika-5 na ranggo ng mga core na disipulo. Ang panloob ng mga alagad ay puno ng pagkabigla at hinala. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip pa nga na ang buong bagay ay kumilos. Ito ba ang lakas ni Brother Hanford? Bumilis ang tibok ng puso ni Fulton. Sina Myra at Asher sa gilid ay parehong parang kahoy na manok. Kalahating taon lamang ang nakalipas, magkasama silang pumasok sa Broken Moon Clan at ngayon ay umabot na sa ganoong punto si Francis. Puno ng panghihinayang si Prinsesa Myra. Mula nang piliin ni Francis ang landas ng martial arts at ang Lightning Wind Palm, sumuko na siya kay Francis. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, ang huli ay naging disipulo ng unang elder at sinira niya ang 10,000 taon na record. Matapos talunin si Roldan, si Francis ay ika-5 na ngayon sa core disciple ranking. Naabot niya ang kanyang orihinal na layunin, ngunit kasama sina Reka at Balmond dito, ang laban ay hindi magtatapos dito. Susunod. Tumunog ang boses ni Francis habang sinimulan niyang magplano. Sa oras na ito, ipinadala ni Reka ang kanyang tunay na puwersa sa katawan ni Roldan at tiniyak niyang walang problema ang huli. Hayaan mo ako. Paakyat na sana si Balmond. Mauna na ako. Pinigilan ni Reka si Balmond. Tinansya niya na ang lakas ni Francis ay nasa parehong antas man lang ni Balmond, ngunit mas kakaiba siya kaya dapat niya muna itong subukan. Ang plano niyang ito ay hindi kasama kung paano siya mapapahiya, ito ay para sa higit na kabutihan. Dahil si Balmond ang pinakamalakas, dapat siyang iwan hanggang sa huli, kaya mas mataas ang tsansa na manalo. Sa entablado. Hinarap ni Francis si Reka. Naabot na ng huli ang 5th sky ng Ascended Realm at madali niyang nalampasan si Roldan sa mga tuntunin ng lakas at katalinuhan. Pagkatapos niyang umakyat, hindi siya nagpadalos-dalos. Boy!
Ibinuko ni Francis ang kanyang bibig at isang stream ng sound shot patungo kay Reka. Malamig na tumawa si Reka at kaagad, nabuo niya ang isang layer ng totoong puwersa sa paligid ng kanyang mga tainga. Kasabay nito, ang kanyang kalooban ay hindi isang bagay na may kukumpara kay Roldan. Dahil mas mataas din ang kanyang cultivation, ang sound attack ni Francis ay 20 hanggang 30% na lang ang natitira, na halos walang epekto. Hindi man lang nagulat si Francis, nagsusubok lang siya. Ang kanyang pinakamalaking kayamanan ay mental na enerhiya, ngunit wala siyang anumang mga kasanayan o pamana tungkol dito. Heavenly Sure Step. Tila mabagal ang figure ni Reka nang gumalaw siya, ngunit tila binagalan niya ang lahat ng nasa paligid niya. Sure! Ang figure ni Francis ay kumislap sa hangin at halatang mas mabilis siya kaysa kay Reka. Ngunit pinabagal ng huli ang lahat ng bagay sa paligid niya at sa makatuwid, hindi siya natakot. Kidlat hangin palm. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang pinakamakapangyarihang kasanayan at nagpadala si Head ng mga sizzles ng kidlat na binalot ng isang ipoypo patungo kay Reka. Sa isang boom, ang dalawang galaw ay mabigat na nagsalubong. Nanigas ang anyo ni Reka at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang siya ay pilit na pinaatras. Nang makipagsagupaan siya kay Francis, nakaramdam siya ng pamamanhid. Bukod doon, ang kapangyarihan ng lightning wind palm ni Francis ay mas malakas kaysa sa inaakala. Sa tuwing mag-aaway ang dalawa, mamanhid si Reka at kumukulo ang dugo ng magulong kapangyarihan. Kung si Roldan imbes na siya, malamang ay hindi na niya kayang tanggapin ang isa o dalawang hit. Sa ibaba, bahagyang solemn na ang ekspresyon ni Balmond. Ang lakas na ipinakita ni Francis ay higit na kapangyarihan kaysa sa naisip niya. Kidlat hangin nagngangalit dragon. Itinulak ni Francis ang kanyang palad at isang berdeng hangin na kaakibat ng kidlat ay nabuo bilang isang dragon. Sa gitna ng huni ng kulog, ang palad ay tumulak pasulong. Naninigas ang katawan ni Reka at hindi siya nakaiwas, ibig sabihin ay kailangan niyang iikot ang lahat ng kanyang tunay na puwersa at diretsyong gawin ang tama. Nakakagulat na Yuan Ripple. Isang bola ng liwanag na nabuo mula sa totoong puwersa ang lumitaw sa palad ni Reka na sumabog at bumangga sa nakakatakot na lightning dragon. Bumagad na nabalot ng alon ng alikabok ang figure ng dalawa at hindi na makilala ang dalawa. Ang isa sa mga figure ay kasing tahimik ng bundok at ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin. Ang ibang figure, gayunpaman, ay itinulak pabalik. Paano siya magiging ganito kalakas? Ang kapangyarihang ito ay sapat na para pumatay ng isang normal na magsasaka sa Fifth Sky. Naiwan ang mga paso sa buong katawan ni Reka. Shoo! Isang kidlat mabilis na figure ang biglang sumara kay Reka sa ilalim ng saklaw ng natitirang kidlat. Anong klaseng speed skill yan? Paanong napakabilis? Nanginig ang puso ni Reka, ngunit walang sapat na oras para umiwas at pinalipad siya ni Francis sa isang palad. Wow! Reka dumura ng isang subo ng dugo sa himpapawid at siya ay lumipad pababa ng entablado. Sa loob ng 10 galaw, si Reka, na nasa Fifth Sky ng Ascended Realm, ay natalo. Muling nag-usap ang mga manunood. Hindi lang mga alagad ang nanunood, mayroon ding ibang miyembro ng clan. Susunod. Huminga ng malalim si Francis. Para matalo si Reka ng ganito kabilis, siya ay gumamit ng 70% dagdag ng kanyang lakas, hindi kasama ang kanyang kaliwang mata at kapangyarihan sa linya ng dugo. Matapos talunin si Reka, ang ranking ni Francis ay ikatlo na ngayon sa mga core disciples. Anong mapangwasak na kapangyarihan? Kailan naging napakalakas ng lightning wind palm? Kahit ako ay natutokso na malaman ito. Tatalo ba ni Francis ang lahat ng mga disipulo ng Emerson Master? Ang daming napag-usapan. Kabilang sa mga manunood ay kasama si Central Division Vice Head Lee. Vice Head, kailan naging ganoon kalakas ang kapangyarihan ng lightning wind palm? Bulalas ng isang deacon. Ang lightning wind palm na iyon ay malinaw na naperpekto at ang layunin ng kidlat ay mas dalisay. Hindi nakakagulat na kinuha ng unang elder si Francis bilang isang pangunahing disipulo. Ito ay dapat na dahilan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Vice Head Lee.
Hindi ka taka-taka. Kung hindi dahil dito, hindi kukuha si First Elder ng isa pang pangunahing disipulo na nagsasanay sa Lightning Wind Palm. Namulat ang deacon. Mukhang hindi lang malakas ang pangunawa ni Francis dahil nagawa niyang i-upgrade at gawing perpekto ang kasalukuyang Lightning Wind Palm. May kinalaman kaya ito sa trial? Bulong ni Vice Headley sa sarili. Sa oras na ito, si Francis na lang ang natitira sa entablado. Magpahinga ka muna at magkakaroon tayo ng patas na laban. Walang ekspresyong sabi ni Balmond. Alam niya na si Francis ay malamang na gumugol ng kaunting lakas upang talunin sina Reka at Roldan. Naunawaan ni Francis na gusto ni Balmond na magkaroon ng patas na laban sa kanya at walang kalamangan. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga manunood. Dahil sa kumpiyansa ni Bimoy, hinihintay ng lahat ang darating na labanan. Malapit na. Umabot sa sukdulan ng enerhiya ni Francis at sinabi niya, tapos na ako, Balmond. Nagkaroon na tayo ng deal bago tayo pumasok sa clan at ang labanang ito ang deal. Sa totoo lang, matagal akong naghintay para sa laban na ito. Mas malakas ka sa inaakala ko at karapat-dapat kang maging kalaban ko. Umakyat si Balmond sa stage. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, natigilan ang mga tao. Ang ilang hindi alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawa ay nag-uusisa, ano ang relasyon ng dalawa. Ang mga nakakaalam ng katotohanan ay sina Roldan at Reka lamang. Kasabay nito. Sa isang mataas na gusali sa tuktok ng bundok. Ryan, paano magiging mga disipulo mo ang dalawang kababalaghan? Bulong ni Emerson Master sa sarili. Sa entablado. Nagkatitigan sina Francis at Balmond na may mataimtim na ekspresyon. Wala sa kanila ang mayabang. Northern Darkwater Shadow. Kumikislap ang figure ni Balmond at lumitaw ang mga figurang gawa sa tubig. Ang kanyang tunay na katawan ay agad na sumanib sa pagitan ng mga figure, na ginagawang mahirap ipaliwanag kung alin ang totoo. Nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata, hindi man lang makita ni Francis kung alin ang tunay. Anong malalim na kasanayan? Napabuntong hininga si Francis sa paghanga. Talagang sobrang galing ni Balmond. Hakbang sa ilusyon ng isda. Lumabo ang figure ni Francis at agad na lumitaw ang iba't ibang mga ilusyon, sinusubukang linlangin ang nararamdaman ng mga kalaban. Sa entablado ay lumitaw ang ilang kumikislap na figure, na nagpalabo sa mga mata ng mga nanunood. Ang Illusion Fish Shadow Step ay nilikha ni Francis sa pamamagitan ng pagsasama ng malaking dami ng mga kasanayan sa paggalaw at ang larawan ng Illusion Fish. Sa katotohanan, ang kasanayang ito ay baguhan lamang na bersyon. Ang na-upgrade na bersyon ay tinawag na Illusion Fish Lightning Arc Step. Gayunpaman, si Francis ay hindi nakakuha ng sapat na pag-unawa mula sa Lightning Inheritance at ang Illusion Fish Lightning Arc Step ay hindi pa na perpekto. Bahagya lang niya itong ginamit para talunin si Reka. Si Francis ay hindi nang ahas na gumamit ng masyadong maraming kidlat dahil ito ay magbubunyag ng katotohanan na natanggap niya ang Lightning Inheritance. Maaari lamang niyang gamitin ang Lightning Wind Palm bilang takip. Northern Dark 4 Heavy Strike. Madilim na asul na alon ng tubig na durog. Para silang 10,000 kilo ng tubig na naninangil kay Francis. Pag-iilaw ng hangin pagkasira. Nag-ugnay ang kidlat at hangin sa palad ni Francis at may kapangyarihan itong sirain ang lahat. Ang dalawang kapangyarihan ay magkasalungat ng husto. Crack! Ang pagsabog ay 10 yarda sa radius at ang lakas ay halos maihahambing sa 6th sky ng Ascended Realm. Anong lakas? Nagulat ang mga deacon sa paligid ng entablado. Bukod sa head disciple, walang ibang inner disciple ang makakapigil sa dalawang halimaw na ito. Kidlat hangin nagngangalit dragon. Darkwater Mountain Opener. Kahit na mas malalakas na galaw ay nabasag at dalawang figure ang makikitang nagpapalitan ng mga galaw. Sa isang tiyak na punto ng panahon. Ang dalawang figure ay lumilipad ng daan-daang metro ang taas sa himpapawid at sila ay nagpalitan ng 10-10 galaw. Medyo malupit ang ekspresyon ni Francis at inilipat niya ang kanyang Lightning Wind Palm, na naglalaman ng kaunting Lightning Inheritance. Gayunpaman, ang depensa ni Balmond ay mas malakas kaysa sa inaasahan.
Maaaring makuha ng madilim na asul na tubig ang karamihan sa pinsala. Ang isang taong kasing lakas ni Francis ay hindi pa nakalusot sa depensa ni Balmond mula rito, makikita kung gaano kalaki ang huli. Anong pamana ang nauugnay sa tubig at may depensa bilang forte nito? Tinansya ni Francis na kung hindi ginagamit ang kanyang bloodline power, hindi siya mananalo. Siyempre, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Balmond. Sa tuwing makikipagsagupaan siya kay Francis, ang kanyang mga paa ay bahagyang manhid at pagkatapos na maramdaman ang epektong ito ng tuloy-tuloy, ito ay kakilakilabot. Nang mas lalong tumindi ang labanan ng dalawa. Mabilis na nababawasan ang tunay na puwersa ng dalawa. Pagkatapos ng isa pang daang galaw o higit pa, ang dalawa ay humihinga at halos hindi na makatayo. Mula sa simula hanggang sa wakas, pinanghawakan ni Francis ang inisyatiba at pinilit si Balmond, ngunit hindi niya nalampasan ang depensa ng huli. Ito dapat ang pinakamagandang resulta. Napaisip si Francis. Okay, ang laban na ito ay nagtatapos bilang isang draw. Lumapit si Vice Headley at itinigil ang laban. Ang dalawa ay mga henyo ng clan at hindi sila dapat magkaroon ng anumang aksidente. Gumuhit. Bumantong hininga si Reka. Kung nanalo si Francis, nangangahulugan ito na ang lahat ng mga disipulo ng Emerson Master ay natalo. Tumingin ng malalim si Balmond kay Francis bago umalis kasama ang dalawa pa. Anong mapangwasak na pagkakasala? Ang pangalawang Balmond ay bumalik sa kanyang pwesto, tumagas ang isang sumirit na dugo mula sa kanyang bibig. Hindi niya kayang tanggapin ang patuloy na nakakabaliw na pag-atake mula kay Francis gaano man kalakas ang kanyang depensa. 200. Nang matapos ang labanan, halos hindi makagalaw si Francis. Sumasakit ang kanyang mga kalamnan at nawala ang kanyang tunay na puwersa. Mas maraming totoong puwersa ang ginugugol sa opensa kaysa depensa. Higit pa rito, ang cultivation ni Balmond ay umabot na sa peak fourth sky, ibig sabihin ang kanyang tunay na puwersa ay mas siksik kaysa sa akin. Ang ekspresyon ni Francis ay solemna. Iyon na talaga ang pinakamatinding labanan na naranasan niya mula noong pumasok siya sa Broken Moon Clan. Wala pang nakalaban sa kanya ng draw noon. Si Balmond talaga ang kababalaghan ng Broken Moon Clan. Napabuntong hininga si Francis. Kung magpapatuloy ang dalawa, malamang ay aminin na niya ang pagkatalo dahil sa totoong puwersa niyang ginagastos. Siyempre. Mula sa simula hanggang ngayon, si Francis ay hindi gumamit ng anumang bloodline power at gumamit lamang siya ng kaunting kidlat. Kung gagamitin ang kanyang bloodline power, mananalo si Francis ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, mas gugustuhin niyang mawala kaysa gawin ito. Ang pakikipaglaban sa isang draw ay low-key, na desisyon ni Francis, ngunit si Balmond ay mas malakas kaysa sa inaasahan at ang kaunting pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng pagkatalo. Francis. Bahagyang ngumiti si Vice Headley at naglakad siya palapit. Sa kanyang karanasan, masasabi niya na ang tunay na puwersa ni Francis ay halos naubos na. Vice Headley. Ngumiti si Francis at binati si Vice Headley. Isa siya sa iilan na nag-aalaga sa kanya noong papasok pa lang siya sa clan. Francis, mukhang perpekto na ang iyong lightning wind palm. Curious na tanong ni Vice Headley. Tama. Pagkatapos ng aking pag-upgrade, ang lightning wind palm ay hindi magkakaroon ng panganib bago ang ika-6 na antas. Hindi itinago ni Francis ang katotohanan ito. Ito ay nangangahulugan na sa pinakamataas na antas ay magkakaroon pa rin ng panganib. Bahagyang nadismaya si Vice Headley. Sa kanyang antas, ang ika-6 na antas lamang ng lightning wind palm ang magpapagalaw sa kanya. Malalim na sinabi ni Francis, ang pinakamataas na antas ay may kakayahang ipatawag ang 9 Tribulations Lightning, na maaaring pumatay sa sinumang nilalang sa ilalim ng True Spirit Realm at maging ang mga nasa True Spirit Realm ay magiging maingat. Hindi posible na wala itong panganib. Tumango si Vice Headley matapos marinig ito. Ito ay hindi posible para sa isang napakalaking kasanayan na walang panganib. Ang pinakadakilang kayamanan ng Lightning Wind Palm ay narito kahit na ang nasa kalahating hakbang ang True Spirit Realm ay maililipat. Sa totoo lang, may isa pang punto na hindi sinabi ni Francis.
Ang lightning wind palm ay naperpekto niya muli at mayroon na ngayong 7 antas sa halip na 6. Ang ika-6 na antas ay hindi nagawang ipatawag ang 9 Tribulations lightning, ngunit maaari nitong ipatawag ang kapangyarihan ng natural na kidlat mula sa langit. Kahit na ang ika-6 na antas ay mas mahina na ngayon, ang panganib na kasangkot ay bumaba din. Kasama sa ika-7 antas ang paggamit ng lightning inheritance at kapag nagtagumpay ang isa, makokontrol nila ang kidlat at kahit na harapin ang mga nasa true spirit realm. Ngunit hanggang ngayon, ang ika-7 antas ni Francis ay nagsisimula pa lamang na malikha. Oo, Vice Headley, may kailangan akong tulungan ka. Biglang may naalala si Francis. Anong kailangan mo? Si Vice Headley ay lubos na magalang at pinamunuan niya si Francis sa Central Division para sa isang mas pribadong pag-uusap. Ang mga karaniwang alagad ay walang ganoong pagtrato. May 2 bagay. Gusto ko munang magtakda ng clan mission. Isinulat ni Francis ang mga pangalan ng ilang materyales sa piraso ng papel. Kinailangan silang lahat para ayusin ang Yin Shadow Cloak. Bagamat mahahanap din ni Francis ang mga ito, mas simple itong bilhin dahil malaki ang pera niya. Maraming nakatataas sa clan ang magtatakda ng misyon at gagawin nilang mga disipulo ang mga mapagkukunan na kailangan nila. Nagpasya si Francis na magtakda ng misyon. Tiningnan ni Vice Headley at ang listahan at nagulat, ang halaga ng mga materyales na ito ay umaabot sa isang malaking halaga. Alam ko, ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong primal crystal na mga bato. Walang pakialam si Francis. Binigyan siya ng clan ng 8,000 mababang grade primal crystal stones, na nagkakahalaga ng 800 substandard primal crystal stones. Ang currency na pinaka-ginagamit ay substandard primal crystal stones at ang high-class exchange lang ang gagamit ng low-grade primal crystal stones. Okay, dahil marami kang primal crystal stones, kaya kong ibigay ang misyon na ito para sa iyo. Si Vice Headley ay lubhang mapagpasyahan. Upang itakda ang misyon ay nagkakahalaga ng isang tiyak na halaga ng mga primal na kristal na bato at mga puntos ng kontribusyon. Ito ang bayad sa paghahanap ng mga mapagkukunan. Walang gagawa ng kahit ano ng libre. Pagkatapos ay sinabi ni Francis kay Vice Headley na gusto niyang umuwi. Kalahating buwan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Vice Headley, medyo mahaba ito. Karamihan sa mga clans ay talagang mahigpit. Magiging maswerte ang isa na magkaroon ng ilang araw na pahinga, mas mababa sa kalahating buwan. Iniisip ng alagad dito na maaari kong tanggapin ang isang normal na misyon at sabay-sabay akong bumisita sa bahay. Naisip ni Francis ang lahat. Sa katunayan, ito ay masyadong mahaba para sa isang kalahating buwan na bakasyon, ngunit kung siya ay umalis na may pangalan ng pagpunta sa isang gawain, ang limitasyon ng oras ay iba. Gayos Province. May misyon doon, ngunit may 5 bituin dito. Sabi ni Vice Headley. Karaniwang nangangailangan ng 5 bituin na misyon ang isang tao sa Fifth Sky. Tiningnan ni Francis ang impormasyon at ang gawain ay ang scout out ang mga landas ng isang clan mula sa ibang lugar. Ang ibig sabihin ng lugar ay hindi mula sa bansang ito ang paksayon. Kung pinalawak ang saklaw, maaaring hindi ito maging puwersa sa 13 bansa. Ang kontinente, kung tutuusin, ay masyadong malaki. Ang hilagang kontinente lamang ay may milyon-milyong angkan. Sino ang makakaalam kung saan nanggaling ang puwersang ito? Gawain upang scout out ang kasaysayan ng clan na ito at tansyahin ang kanilang lakas. Kung maaari, alamin ang kanilang layunin. Walang problema, scouting ang forte ko. Si Francis ay may kumpiyansa na kinuha ang misyon. Natural siya pagdating sa scouting dahil sa kaliwang mata niya. Higit pa rito, mayroon na siyang inheritance item ang Yin Shadow Cloak. Maaari nitong burahin ang kanyang aura at bigyan siya ng invisibility, na magbibigay sa kanya ng pinakamahusay na kalamangan sa scouting. Matapos gawin ang misyon, nagpaalam si Francis kay Vice Headley at hinanap niya si First Elder. Parehong naroon si First Elder at Marcian. Ang huli ay dumating kamakailan at iniulat niya si Francis sa unang Elder. Francis, natapos mo na ba ang target na ibinigay ko sa iyo? Natawa si First Elder. Tapos na.
Pagkatapos ay sinabi ni Francis ang pangkalahatang kwento kung paano niya hinamon ang mga core disciples. Nagulat si Marston nang marinig niya ito. Sa isang kisap mata, hinamon ni Francis ang 3 core disciples at halos talunin ang lahat ng mga disipulo ng Emerson Masters. Francis, may alitan ka ba sa Emerson Master? Bahagyang natigilan si unang elder. Guro, mayroon talagang maliit na away. Pagkatapos ay sinabi ni Francis ang unang elder tungkol kay Lord Gaius. Hindi naman ito masyadong sikreto at matagal nang gustong sabihin ni Francis kay First Elder para maprotektahan si Lord Gaius. No wonder. Narinig ko na bata pa si Emerson Master at marami siyang nasaktan. Gayunpaman, gusto kong huwag mo nang palakihin ang awayan. Unang sabi ni Elder. Relax, Master. Wala ako dito para maghiganti, isa lang ang layunin ni Disciple at iyon ay ang malampasan si Emerson Master at talunin siya. Ito lang. Agad na sinabi ni Francis ang kanyang layunin. Malalim na sinabi ng unang elder, kung ito lang, wala akong laban dito. Bahagya rin siyang natuwa na kinuha niya ang mga alagad na ito. Tila ang huli ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagkakaibigan at emosyon. Kung talagang naabot ni Francis ang hakbang na iyon, matutuwa siya. Nag-aalala lang si Disciple na baka hindi ako payagan ni Emerson Master na lumaki at madala pa ito kay Ryan and Co. Agad na sinabi sa kanya ni Francis ang kanyang mga alalahanin. Relax, kasama ako dito, hindi maglalakas loob ang Emerson Master na atakihin ka at ipinagbabawal sa clan ang pagkuha nito sa mga kaibigan at pamilya. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni First Elders. Ngunit ang iyong guro, ako, ay hindi maaaring makagambala sa kompetisyon sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Idinagdag ni unang elder. Tumango si Francis. Sa awtoridad at kapangyarihan ng First Elders, hindi siya makikialam sa mga kabataan. Katulad ngayon, halos matalo ni Francis ang lahat ng 3 disipulo ng Emerson Master, ngunit hindi nakialam ang huli. Sa pangako ng unang elder, walang kamag-anak sa kanya ang maaapektuhan, walang dapat ipag-alala si Francis. Ang layunin ng Emerson Master ay gamitin si Balmond para supulan ako. Gayunpaman, hindi niya alam na sa usapin ng tunay na lakas ay hindi ko si Balmond ang kapareha ko. Napaisip si Francis. Ang dahilan kung bakit hindi niya natalo si Balmond ay dahil magagamit niya ang huli bilang sharpener. Habang lumalaki si Francis, ganoon din ang ginagawa ni Balmond. Ang dalawa ay parehong nakatanggap ng mga mana mula sa Floating Crest Palace. Sa napakagandang sharpener, paanong hindi ito magagamit ng Emerson Master? Bago siya umalis. Nagbabala ang unang elder, dapat kang bumalik sa kalahating buwan para sa 3-clan party. Ngayong naabot na ni Francis ang nangungunang 3 sa mga core disciples, wala nang makakapigil sa kanya na pumunta. Matapos iwan ng unang elder, inayos ni Francis ang ilang mga gamit at inilagay niya ito sa kanyang interspatial na pulsaries. Sa ikalawang araw, umalis si Francis sa Broken Moon Clan. Habang ginagawa niya iyon, napagtanto niya na parehong nakarating sina Gover at Vin sa Ascended Realm at papunta na sila para maging mga panloob na disipulo. Tumango si Francis. Pagkatapos maging isang panloob na disipulo, sila ay magiging mahalagang mga alagad na palakihin at hindi isang langgam na basta-basta madudurog. Sa parehong araw, umalis si Francis. Nagtipon ng ilang elder at ang clan master. Ang Linmon clan ay nagpadala ng isa pang imbitasyon. Bawat clan ay mayroon lamang 3 nominado sa pagkakataong ito. Malumanay na sabi ng clan master. Karaniwan ay 4 hanggang 5. Bakit kakaunti ang oras na ito? Bahagyang nagulat si Emerson Master. Narinig ko na ang mga henyo ng Silver Moon Clan at Linmon Clan ay napakalakas sa pagkakataong ito. Isang tao mula sa bawat clan ang nakatanggap ng mana sa kani-kanilang mga pagsubok. Nagpatuloy ang clan master. Naging solemn na ang mga pananalita ng mga matatanda. Parehong ang Linmon Clan at Silver Moon Clan ay may mga disipulo na tumatanggap ng mga mana. Karaniwan, bawat 100 taon o higit pa, 1 o 2 disipulo lamang ang tatanggap ng mana at ang mana ay hindi masyadong makapangyarihan.
Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang bawat clan ay may isang tao na tumatanggap ng mana. Magiging mahigpit ang kompetisyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.